Live. Okay, ayan. Ayan, may mga viewers na po tayo. Ayan, sa magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Yan, meron na naman tayo magaganap na debate. Bagong-bago po itong dating dalawang magiting na debatista dito sa In Defense of the Truth. Ayan, pa-share po ng ating live, mga kapatid. At okay, so pa-share po. Ayan, magandang gabi po muli sa ating lahat. At wait, yung aking ano po, yung aking monitor, maingay. Ayan. Okay, so again, pa-share po nung ating live at may magaganap po ngayon na debate para sa ating dalawang kapatid na ito. Ayan, topic, patutunayan po ng ating Pastor Cesar Baladad na naipako at namatay sa krus at muling nabuhay. Ayan, may pahabol po na ganun na, no? Pero same din yung topic. Muling nabuhay ang Panginoong Jesus. Tama po ba, Pastor? Tama, Pastor, no? Oh, tama, tama yan. Amen. Okay, at syempre, ininigate naman po ito ng Oh, ating kapatid na si tama. Brother Ustad Ali Mm. Javier ng kapatid po natin na Islam. Yes, Pastor? Amen. Pastor, ano po? Okay na po? Okay. Okay na, okay So, na. Mm. since ito pong ating dalawang kapatid nito ay sanay na dito at medyo memorize na po nila yung ating ang ating pong rules, yung ating pong rules ng ating debate at medyo late na po tayo dahil sa mga ilang technical problem. At sisimulan po natin ito ng ngayon na din. Ayan. So, syempre, bago po natin simulan, kahit po lagi nyo to silang nakikita dito sa atin sa In Defense of the Truth para sa kanilang friendly dialogue, papakilala po muna syempre yung ating dalawang kapatid nito. So, unahin po natin si Pastor. Ayan. Pastor, pakilala ka po muli at syempre, yung ating mga bagong pasok po rito sa atin sa live. Pakilala ka po at ano yung inaasahan at titindigan mo po sa debateng ito. Okay, Pastor. Okay, magandang gabi po sa lahat, sa ating po mga followers, sa ating mga listeners dyan, mga comment section, nanonood sa aking live FB. At sa gabi ito, ating pong aasahan, ito pong aral na ito yung debate na kung saan po may kaibat sa kaligtasan natin, no? Yung Ibanghilyo ng ating Panginoon. Ito po yung aking pong papatunayan ngayon na ang Ibanghilyo ito na ating pong tatalakayin ay mahalaga po ito sa ating pong kaligtasan. Kaya salamat po sa gabi ito, sa Panginoon, sa platform ng In Defense of Truth. Depensa tayo sa katotohanan. Bilang Kristiyano. Kaya salamat po sa gabi ito. Salamat po sa ating moderator, si Sister Nat. Okay na, sis. Hey, thank you. Maraming salamat po, Pastor. Yan po ang, siya po ang ating affirmative side. At syempre, dako naman po tayo sa ating kapatid na si Ustad Ali. Ayan. Bro Ali, ayan, pakilala ko po. At syempre, ano yung inaasahan at titindigan mo sa pag-uusap po na ito. Sige po, Bro Ali. Alhamdulillah, wa sallallahu wa sallam, wa baraka ala Sayyidina wa Habibna Muhammad. Assalamualaikum at magandang gabi kay Sister Nad, kay Pastor at sa lahat ng mga nakikinig. Mashallah. Brother Ali Javier po ng Islam. Negatibo po tayo mga kapatid doon sa topic na patutunayan di umano ni Pastor na pako o namatay at maling nabuhay si Hesus Kristo. Ini-negative po natin yan mga kapatid. Thank you, Sister Nad. Okay, so thank you. Maraming salamat po sa iyo, kapatid na Ali. Siya po yung ating negative. Okay, ayan. So shout out po yung ating mga kapatid na ah, Muslim. Ayan, yung mga Islam po nating kapatid nandiyan sa comment section. Ayan. So talo ka na, Pastor. Mag-Muslim ka na daw. Okay, so Good. okay, Good so comment. simulan na po natin. So 10 minutes. So yung format po ng ating debate, same. As usual din, ganun pa rin po tayo. 10-7, 10-7 din. Ah, saglit lang po. Okay. Sister, pagka nagdasal po kami dito mamaya, paalam lang ako, no? Di bali, saglit lang yan, no? Okay po, sige. Pero naririnig nyo naman po yung ano. So, pero Oo, aware dinig naman. naman. Sige, okay lang po. Okay, so simulan na po natin siguro para tayo ay
mag-start na. Medyo late na po kay Pastor. Ready na po ba, Pastor Cesar? Ready na, ready Ready na. na? Okay. Okay, 10 minutes. Time start now. Sige po. Okay. Po ay mayroong record o mayroong batayan ayon po sa kasulatan. Ito po yung hula o prophecy ng mga propeta. Dito po sa aklat ng Lucas 24 verse 44. Sabi nito, at sinabi niya sa kanila, ito ang aking mga salitang sinasabi ko sa inyo, nang ako'y sumasa inyo pa, na kailangang matupad ang lahat ng mga bagay na nasusulat tungkol sa akin, sa kautusan ni Moses at ng mga propeta at sa mga awit. Ito po yung sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad bago siya umakit sa langit kasi nabuhay sa maguli. Kaya ito pong aking papatunay, ito po yung recorded kung saan po, nakabatay po sa Biblia, hindi po yung kuro-kuro lang, oh. Kundi nakakalagay po sa Biblia na kung saan po, ito po yung Biblia, ito po yung ating pong batayan sa pagpapatunay na ang Panginoong Jesus napako sa krus at muling nabuhay sa ikatong araw. Ano pa, salita dito? May mga saksi dito sa mga lugar kung saan po marami nakakaalam sa pangyayari. Dito po sa aklat ng gawa, ito po ang ating pong titingnan dito sa gawa ng mga apostol, no? Gawa 2:36, sabi dito, bakit tara siya nabuang ka ng Israel, itong si Jesus na ipinako sa krus, siya ang ginawa ng Diyos na ako ni Jesus. At sinabi ni Pedro, pagkatalastasin ng buong angkan ni Israel na itong si Jesus na inyong ipinako sa krus, meron talagang gaganapan talaga na naipako talaga si Jesus sa krus. Kaya yan po yung tinatawag na kaganapan sa kanyang sinasabi na kailangan siya magbata, ang Kristo magbata. Siya po ay nahula sa propeta Isaiah kung saan po ang Kristo kailangan talaga magbata para matupad yung kalooban ng Diyos. Kaya ang mga apostol, sila po yung mga nangaral dito tungkol sa pangyayari doon sa naganap kay Jesus sa Israel. Yan. Ayon po sa Biblia. Ngayon, ang ating pong pinatuloy dito, yung Ebanghelyo, na kung saan po ipinangaral ni Apostol Pablo sa unang Korinto 15, ito po yung kanyang sinasabi dito, sa unang Korinto 15, 1 hanggang 4, nasabi, ating basahin ang Biblia, na kung saan po, ito pong aral tungkol sa Ebanghelyo ni Kristo, na itinuro naman ni Apostol Pablo ayon sa kanyang pangangaral tungkol sa pangyayari sa Ebanghelyo. Sabi rito, sa 1 Corinthians chapter 15 verse 1, ngayon ipatrasa ko sa inyo, mga kapatid, ang Ebanghelyo na sa inyo aking ipinangaral na inyong tinanggap, na sa naman ninyong pinapanatilihan. Sa pamagitan naman ito, ligtas kayo kung matyaga ninyong iingatan ang salitang pinangaral ko sa inyo. Libo na lang kung kayo nagsisimparta na walang kabuluhan. Sapagkat ibigay ko sa inyo, una sa lahat, aking natanggap na si Kristo namatay at dahil sa ating kasalanan, ayon sa kasulatan, at sa inilibing at ang muling binuhay sa itong araw ayon sa kasulatan. Ito po, mayroon na papatuloy ko na isang apostol kung saan po, siya po ay nakakaalam tungkol sa mangyayari kay Kristo. Kaya yun po yung Ebanghelyo na kung saan ating tatanggapin para tayo maligtas. Kaya ayon sa kasulatan. Kaya ang aking patunay dito, nakabase ito sa mga nasusulat sa Biblia. Okay. Ano pa? Yung pangyayari na kung saan po sa Mateo 27, si Mateo naman, isang apostol din ni Kristo, mayroon din siyang sulat tungkol din sa Ebanghelyo na yan. Mateo 27. Ito na yung actual na pangyayari na kung saan nakita talaga dito at naisulat talaga ang pangyayari. Mateo 27 verse, okay, 22 hanggang 26. Ito po yung pangyayari. Panahon ni Mateo, na apostol ni Kristo. Sinabi sa kanila ni Pilato, ano ang gagawin kay Jesus na tinawag na Kristo? Sinabi nila, ipako siya sa krus. At sinabi niya, bakit? Anong kasamaan ang kanyang ginawa? Dito po sila lalong nagsigawan. At nagsabi, ipako siya sa krus ng Pilato na wala siya magawa, kundi bagkos, lumala ang mga kaguluhan na siya kumuha ng tubig at hinugasan ng kanyang mga kamay sa harap ng karamihan na sinasabi, wala akong kasalanan sa dugo nitong matuwid na tao, kayo ang bahala niyan. Ibig sabihin, hinatulan si Kristo na ipako sa krus ayon sa mga desisyon ng tao. Kaya si Pilato ng panahon na yun, siya po yung gobernador sa lugar po na yun, wala sa magawa kundi sundin yung udyok ng tao na ipako si Kristo sa krus. Kaya mayroon talagang kasaysayan talaga na itong Jesus na ito
na nandun sa Nazaret, talagang naipakabi ng mga tao, ipako si Kristo sa krus. Kaya naipako talaga ang ating Panginoong Kristo. Kaya yun po yung kasaysayan kung saan po nakarecord naman sa Biblia na siya naman na aking pinaniwalaan. Sa verse 28, at siya kanilang hinubran at dinamtan siya ng isang balabal na kulay ube. At yan na po yung kasaysayan na kung saan po ang Panginoon po ay kanila pong ipinako sa krus, dinala doon sa Golgota, yung lugar na yun na kung saan po, doon po yung dakong bungo na kung saan po, doon po yung dinadala yung mga tao na kung saan ipapako sa cross. Kasama yung dalawang tulisan doon, si Estas at si Barabas. Kaya yan po yung isang kasaysayan na kung saan po recorded. Oh. Hindi po ito haka-haka, kundi mayroong pangyayari, may mga saksi, yung mga apostol na 10, si Mateo, si Judas pa nga, nag-Judas pa itong isa. Kaya ang ating pong nababasa dito, ayon sa nasusurat sa mga apostol. Kaya si Apostol Mateo at saka si Pablo, sila po yung nangangaral diyan tungkol sa pagkapako ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya ngayon, dito po sa aklat ng Lucas 23, si Lucas naman, ating tingnan, Lucas 23, ito po ang kanyang sulat. Okay. Lucas chapter 23, verse, ito. Lucas 23, verse 22. Okay. Ito, si Lucas, sa kanya pong sulat dito sa Lucas 23, 23 verse. Ito. 22 verse. Sabi nito, yan. Na sinasabi, Ama, kung ibig ilayo mo sa akin ang sarong ito, ngayon may huwag mangyari ang aking kalooban kundi ang iyo. At napakita sa kanya ang isang anghel na mula sa langit na nagpalakas sa kanya. At nang sinangloon mo at nalangin siya ay lalong maningas na kanyang pawis na naging gaya ng malaking patak ng dugo na nagsisturo sa lupa. Kaya ito po yung sabi ni Jesus, alisin sa kanya yung saro. Ngunit hindi ang kalooban na kundi ang kalooban ng Ama na masusunod. Kaya napakot talaga siya doon dahil yun po yung kalooban ng Ama na kanya pong gagawin na siya po ay may pako sa cross. Yun po yung mission niya doon sa pagtubos ng kasalanan sa sanlibutan. John 1:29, ito ang kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan sa sanlibutan. Kaya yan po yung kapalit doon sa tinatawag na panahon ng lumang tipan kay Moses, yung dugo ng mga bisurong baka, kambing, tupa, hindi na po yun applicable, kundi yung dugo na mismo ng ating Panginoon, yun na yung kabayaran ng ating kasalanan. Hebreo 9:22. Halos lahat ng bagay ay nilinis sa pamamagitan ng dugo. At kung walang dugo ay walang kapatawaran. Kaya yung pagkapako ng Panginoon sa Kristo, yan po yung kapalit doon sa panahon ni Moises na yung tinatawag na pagpahid po ng mga dugo ng mga bisurong baka, kambing, tupa, doon po sa mga hamba ng mga bahay ng mga Israelita. Kaya yung dugo po na yun yung pantubos sa kasalanan na ating pong panahon na yun. Ang ating panahon, yun po yung kaganapan na kung saan po siya ang kahalili doon sa mga kordero na papatayin para po sa paglinis ng kasalanan ng tao. Ngayon, sa ating panahon ngayon, ang dugo ng Kristo, sabi doon sa Hebreo 9:22, halos lahat ng bagay ay nilinis ng dugo. Kung walang dugo, walang kapatawaran. Kaya yun po yung dugo ng Panginoon na natagas sa krus ng Kalbaryo, yun po yung katubusan sa ating kasalanan. Kaya matibay po ang Ebanghelyo na kung saan po, ito aking po papatunay na ang Panginoon Jesus napako sa krus at nabuhay muna sa itong araw na buhay. Kaya ito po ay recorded, no? Naka-record ito sa Biblia. Ating pong nabasa dito, letra por letra, na talagang may pangyayari, may witness, at may mga sumulat. Kaya, ang aking pong batayan dito, ayon sa sulatan. Ngayon, ano po sabi rito sa ating pong babasahin, na patunayan ko talaga na si Jesus talaga ay namatay. Matthew 27, babalik tayo sa 27 ng Mateo, 49 hanggang 50. Mateo 27, 49 hanggang 50. Sabi nito, at sinabi ng iba, bayaan ninyo, tingnan natin kung paparito si Elias upang siya iligtas. At muling sumagot si Jesus ng malakas na tinig at nalagot ang kanyang hininga. Ito talaga, mayroon talagang pangyayari kung saan sabi, Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? Kaya sabi ng mga tao ron, tingnan natin kung darating si Elias para iligtas siya. Hindi dumating. Sabi ng mga Muslim,
nanalangin daw yung si Jesus daw, dininig at hindi daw naipako kasi yung kanilang suri doon, na kung saan po, mayroon daw ibang tao daw na itong ating butayan dito sa Biblia, sabi nito, at Okay, siya time's sumigaw. up. Gusto, Time's up gusto, po. bakit Time's up. magugulo yan? Sino sumigaw? Ang ating Panginoon. Pastor, Ang sumigaw. time's up na po. Okay, salamat Okay, God bless you. ayan. Okay. Okay, so okay pa ba tayo, Broly? Hindi pa kayo nagpe-pray? Yes, pwede pa, sister. Okay. Saglit lang po. Itong aking timer. Tanungin Okay, natin si so sister. saglit lang po. Okay, meron po tayong 7 minuto na pagtatanong ng ating negative side. So, remind ko lamang po uli, pagka meron pong categorical, sagot po muna ng categorical, then paliwanag po tayo ng 20 seconds. Okay, so wala po tayong at home according sa ating yung po mga unnecessary words na hindi naman kinakailangan dito ay iwasan po natin. Okay, so Bro Ali, 7 minutes. Time start now. Sige, tanong po. Thank you, Sister Nad. Gandang gabi, Pastor. Unang tanong, Pastor. Pastor, dinig niyo po ako? Oo, okay. Okay. Sabi niyo kanina, ang natupad ay yung kalooban ng Diyos. Sa isang banda, sa tawag ninyo, kalooban ng Ama na nagsugo kay Jesus ang natupad. Nung nagdasal ba si Jesus, Pastor, na ilayo sa kanyang kamatayan, tinugon ang kanyang panalangin o sinagot? Tama o mali? Okay, categorical? Tama o mali? Mali. Mali ka. Sagot. Hindi tinawag. Bakit ka mo? Ang kaulaban ng Diyos talaga, siya ay may pako sa cross. Kaya pinabayaan siya dahil ang mission talaga, masusunod yung plano ng Diyos tungkol sa katubusan ng tao. Kaya natuloy talaga na ipako siya sa cross at namatay siya doon sa cross ng Kalbaryo. Okay, next question. Yun ang sagot mo. Okay. Kung lagi si Jesus na nagdarasal sa Diyos at tinawag niyo pang ama niya ang Diyos, pinabayaan ba ng Diyos si Jesus? Yes or no? Yes, sa panahon yun, pinabayaan siya. Bakit? Yun ang layunin ng Ama na ang kanyang mission talaga, siya ay may pako sa cross. Yun yung Hebreo 10:5. Sinugo siya sa lupa upang gawin ang kalooban ng Diyos. Sabi niya, hay, handog hindi mo ibig, ngunit ang aking katawan ihanda mo. Yung katawan niya na naipako sa cross, yun talaga yung katawan, inihanda para sa Next katubusan question. ng kasalanan Next ng tao. question po. Sunod na tanong. Okay. Kung si Jesus mismo, Pastor, ay nagdasal siya at hindi ang nais niya yung masunod, kundi ang nais ng Diyos at dininig ang kanyang dasal, mangyari pa ba, Pastor, na mamamatay siya kung dininig ang kanyang dasal na ilayo ang saro, sabi mo? Ang saro ay yung kamatayan. Tama o mali? Sagot. Yes, ang kanyang panalangin, alisin ang brusa, ngunit sabi na, hindi ang kalooban kundi kalooban mo. Kaya ang nangyari talaga, pinabayaan siya doon dahil din talaga ang misyon na ang Kristo ay may pako sa krus at muling mabuhay sa itong araw. Yun ang kanyang hula sa kanyang pangyayari. Kaya ang kanyang dalangin, hindi dininig. Bakit ka mo? Namatay talaga siya. Sabi na, Diyos ko, bakit mo pinabayaan? At nalagutan siya ng hininga. Kaya yun po yung kwento dyan tungkol sa propesya na siya ay magbata at ibigay sa mga tao upang siya ay ipako sa krus at mamuhay sa ikatong araw. Yan ang kanyang prophecy. Kasi sayan, yan. Nakabute pala ako. Next question. Next question. Kung paanong nabuhay si Jonas sa tiyan ng dambuhalang isda, 3 araw, 3 gabi, buhay si Jonas nung iniluwa ng isda. At yun ang ibinigay ni Jesus na kahalintulad niya. Tama o mali? Yes, tama. Oh, tama. Kasi yung kahalintulad doon yung kay Jonas, 3 araw, 3 gabi sa balinan si Jonas, pagdating sa Ninibe, buhay siyang inilawa. Kasi nga, kinausap ng Diyos yung isda, doon po sa aklat po ng Jeremias, sa Jeremias 33 verse 2, walang imposible sa Diyos. Ang Diyos ay wahid. Ibig sabihin Next wakid. question. Lahat magaganap. Sunod po na tanong. Next question. Okay. Thank you, Sister Nad.
Kung kanina, Pastor, sa unang mga katanungan, nagdasal si Jesus na ilayo sa kanya ang saro, ibig sabihin ng kamatayan, at dininig ng Diyos ang kanyang dasal. Kaya doon sa pagiging paris niya si Jonas, hindi namatay, at sabi mo yes naman, bakit mo pinagpipilitan na namatay si Jesus? Di sumasalungat ka ba, Pastor, sa ayon sa Biblia? Yes or no? Sagot. No, hindi ako sumusalungat, kundi ayon sa nasusulat. Yung kanyang dalangin, kung maaari, Ama, alisin mo sa akin ang sarong ito, kung maaari. Ngunit hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi kalooban mo. Kaya hindi talaga natupad na siya ay iligtas. Bakit po? Ang kalooban ng Ama talaga, siya ay sinugo sa sanlibutan para matupad yung katubusan sa tao tungkol sa kasalanan. Ang dugo ng Panginoon, Next ang kahalili question. doon sa panahon ni Sunod na Moises. tanong. Oo. Kung dinidinig ang dasal ni Jesus at ang Diyos din naman ay hindi niya pinabayaan ang mga tao na taimtim humihingi sa kanya ng dalangin. Kung ikaw, Pastor, dininig ng Diyos ang inyong dasal, ibig sabihin natupad ba yung dasal mo? Yes or no? Yes, Sagot. iba yung dasal ng tao natin. Kasi Good. ang tao, tayo ay nanalangin para patawarin sa ating kasalanan. Ang kay Jesus, ang kanyang panalangin doon sa time na yon, kung maaari, Ama, alisin mo sa akin ang sarong ito, yung kabigatan. Ngunit hindi ang kalooban ko, kundi kalooban mo. Kaya yung dasal ni Kristo, na alisin yung saro, yung kahirapan, hindi talaga naalis. Bakit po? Ang mission niya talaga sa lupa, matupad talaga ayon sa sulat ng mga propeta tungkol sa Next kanya. question. Next Hmm. question. Okay. Sa Quran verse, hindi mo man binasa pero ito yung stand ko. Si Jesus ay hindi pinako at hindi namatay. Tama o mali? Sa inyong Quran, nakalagay doon, na mayroong ibang tao na pinako. Mamaya kita kung sino yun. Oh. Sa Surah 4, verse 157. Andun yung kwento sa inyong Quran eh. Sa inyong Quran yun. Pero sa Biblia, dito talaga, matibay talaga dahil maraming tao nakakasaksi na ipinako ang Panginoon sa Kristo na matay ako Next na nabuhay. question. Maraming saksi. Sa inyo wala eh. Okay. Sunod po na Oo. Nasa tanong. Hebreo 5:7, okay, nabasa mo kanina. Si Jesus ay tinugon o dininig ng Diyos ang kanyang dasal. So tama yung Quran, alinsunod sa verse ng Biblia mo, pero yung ibang talata, tinataliwas, kaya nagdidebate tayo. Tama, Pastor, o mali? Mali kayo Sagot. kasi ang inyong kasaysayan doon, mayroong ibang mukha na kahantod ni Jesus. Yun ang napako. Mali. Heresy yun. Hakahak yung napako doon. Hindi daw si Jesus mismo. Mamaya, bantayan kita kung sino yun. Abangan mo yan sa akin mga tanong ko sa'yo. O yan ang sagot Next ko. question. Next question. Okay. Sa isa pang talata biblikal, kasi nagbasa ka 27:46 sa cross na bayubay. Pero nasa Acts 5:30, sa punong kahoy binitin. So alin ang paniwalaan natin doon, Pastor? Kaya may Quran na naglinaw na ito ang tunay na paniwalaan natin. Hindi pinako si Jesus. Tama o mali? Tama din yun. Yung nakabitin, Very good. nakapakot din yun kasi ang itsura na nakabitin, nakatayo din sa kusyon, nakadipa, alin mo niya kung nakatali yan o nakapako. Ang mahalaga, ang Okay, aking pinatayan dito, so, naipako sige. siya at namatay at nabuhay. Mm. Okay, time is up, time is up. Ah, Okay, so dyan po nagtatapos yung ating cross-exam ng ating negative side na si Ustad Ali. At dako na po tayo para sa ating first stand ng ating negative side. Okay, Pastor, Hello, i-ano sister. po muna, Pwede Bakit mag-ano mo ba po na, oh. kayo? Okay, magdasal muna ayaw kami? mo. Sige. Sandali lang to, Okay, no? sige, sige Para po. diretso na lang ako mamaya na. Mag-ano ka muna, Sister Nad. Mag-ano tayo ito. Yes, 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 Para sige. sa'yo muna, para sa ano. Nakikinig yung mga viewers dito sa amin. Maniobrahin mo sa Okay, mga ayan. kasunod na ano mo. Sige, sige. Okay, so ayan, mag tama ba magsasyahada muna si Brother Ali? Ayan. So Magsala prayer kang time po magsasala. nila. Ay, magsasala pala, sorry. Prayer time po nila, syempre Yan. ganyan din naman po ang mga Kristiyano, okay? So ayan. Yung ating mga kapatid na Islam po nasa comment section. Magandang gabi po sa inyo diyan at sa live po ni Brother Ali at syempre sa live po ni Pastor. Na lang. Pastor
Naka-live ka po, Cesar. no? Naka-live ka din, no? Oo, Naka-live ka, di Pastor ba? Lagi Cesar. mga followers ko Okay, dito nanonood ayan. eh. Oo. Ayan, magandang gabi po Luzon, sa Visayas, inyo Mindanao. dyan. Oo. Ayan, sa Mindanao, nakarating na ng Mindanao yung ating live. Magandang gabi po sa inyo dyan. At Oo. syempre, yung ating masipag na pastor ay nandito ngayon at nakikipag-discussion. Ayan. Sabi si James, si Brother James Santulan, ayan, mga kapatid po natin, natubos na pala ang kasalanan mo eh. Bakit ka pa nagsisimba? Ayan, hala. Okay. Ano na po Banat yung bro, mga banat comment bro. na. Mira. Susunod na kita sa tulan, susunod na kita. Oh, maghanda ka Ma na, ikaw ko. Masya Allah, ayan, iniligtas sa kanyang banal na pagkatakot. Ano yung pagkatakot o kamatayan? Okay, so yan po yung mga ilang komento po ng ating mga kapatid sa live, sa ng ating mga kapatid na ah Muslim po dyan sa comment section. At mga kapatid, abangan nyo po sa 25. Ayan, may isa pa pong debate. Kaso wala pa po yung fix date nila. Sa 25 po, abangan nyo po RCC versus SDA. Ayan, tignan nga natin. So, ano na po natin, i-plug na po natin yung isang Shout out debate. kay, At ano, meron pa pong Isham, isang ano, debate. nanonood yan Ayan. oy, si Sir, no? Wala mo nang talpak muna. Okay. Ano, So, yung po nagnanais na nagnanais po na gusto magsagawa ng kanilang mga debate or mga friendly dialogue dito po sa In Defense of the Truth. Ayan, message lamang po kayo ha, message lang po kayo. At sana po ay lagi kayong at nakapalo po sana kayo dito sa atin. At syempre, i-share din po natin yung mga video, yung mga uploaded video po natin dito. Marami po kayong matututunan. Pwede nyo pong gawing reference. Ayan. So, open po lahat. Open po tayo dito sa In Defense. Hindi lamang po sa ating mga kapatid na saglit lang po ha. Ipe. Ayan. Tingnan ko lang po yung poster nila. Ayan. Okay, so hindi lamang po ito para sa ating mga kapatid na Katoliko. Siyempre, open din po ang In Defense of the Truth para sa ating mga kaibayo sa pananampalataya na gusto pong magdaos ng kanilang pag-uusap dito sa In Defense. So, message lamang po kayo para maiayos po natin yung ating schedule. Ano po? At abangan nyo po ayan, January 25 pala ito. Saturday po ito. Okay, interfaith debate. Ayan, with Brother Winnie Ibe. Ayan, isa po sa ating mga apologista. At si Brother Jestril Shem ng Seventh-day Adventist. Ayan, patutunayan ko ng Catholic at Roman Catholic Church ay iisa. So, syempre, affirmative po dito yung ating kapatid na si Brother Ibe. Abangan nyo po yan ha. Marami po nag-aabangan. Marami pong nag-aabang. At si Brother Ibe po ay isang napakagaling na defender at member po ito ng SPMS. Ayan. Ito po ay kasama ni Brother Hamsky. Ayan, sa kanilang grupo ng SPMS, since Peter Men's Society. Abangan nyo po yan sa 25 at yung isa pa po, ayan, wala pa pong date. At syempre, itong ating debate na nagaganap ngayon. Ayan. So, Pastor, baka meron ka pa pong ibang debate na naka-line up, pwede mong i-ano na po dito. kay Alvin Catamundok, Ay, Purgatorio. talaga Yun. po? Kailan? Oh, maganda yun, oh. Inabangan nila yun yung Putol-putol ka, Pastor. Purgatorio. Oh, kay Alvin. Pastor, putol-putol ka. Ayan. Ah, Kailan po ang- yun? ano kay Alvin Catamundok, yung yung Purgatorio. Isit mo kung kailan. Sabi ni Alvin sa akin, ipaisito daw sa'yo yung aming debate. Baka po kay Russia. Baka po kay Bro Russia yon. Ewan ko lang, ano ko muna Ah, si... tanungin niyo po muna kasi Oo, ang alam ko kay Bro Russia nagpapaset po yun. Hala. Okay, wala namang oo, problema tanong ko dito. muna kung ano muna. Oo.
Basta iset lang Oo po nga, tama natin yun. dito Para at walang pag problema. okay, para tsaka baka meron akong gawain. So hindi po ako nakakapag-live pagka meron po akong mga ilang gawain dito po sa aming parish. Syempre, ayan, medyo unahin po muna din natin yon. Then, kaya nga by scheduling po yung ating ginagawa para sa mga ganitong pag-uusap. Ayan. At, ayan. So, si Brother Ali, habang iniintay po natin siya, ayan, pa-share po Oo ng eh. ating live. Ayan. Yung ating Sige, mga tama yun. kapatid. Para ma-relax muna ako. Na-tension ako doon sa pag-ano ng Zoom. Na ano ko doon. Ba- Ilan taon na tayo, Pastor, dito nag-ano ng Zoom? Sabi ko, pamira to. Mamaya, pera pa ba ako dun sa ano? Wag nyo nga alisin yung apps nyo. Sa bagay, Wag nyo nga natuwa naman ako. alisin. Natuto na ako mag-operate ng ano. Ng ganito. Sabi ko, oh, kasi kailangan talaga matutunan lahat eh. Lahat ng bagay, sabi doon, subukin lahat ng bagay eh. Kaya ako, natututo ako nitong paano to eh, operate yung ano ko eh. Yung cellphone ko Oo, sa ganyan eh. oo, Mga, Pastor, kasi mga Zoom. syempre po, nagbabago yung panahon. Kailangan Oo nating nga eh. makisabay. Kung Ngayon noon, na, itong yes. Biblia, mahirap buklatin kasi ano, nililipad ng hangin na tatakpan. Itong cellphone ko na may Biblia, maganda na kahit na maghangin, aircon. Hindi na nililipad rin yung talata ko eh. Dati, O, nililipad di eh. ba? O, di ba? High-tech na talaga, may cellphone na download na Biblia. O. Oh. Kaya Pero kailangan natin na ito rin galing sa Biblia. O kunwari galing dito, baka sabihin, sa cellphone lang, dito galing yun, binabasa ko. Kasi ang gusto ko mangyari talaga na ayon sa nasusulat. Ito yung Biblia. Yes, amen. Ayan. Yan, si Ikaw Brother din Reagan Mendoza, lang. magandang gabi, mga kapanalig. Ayan, magandang gabi po sa iyo, Brother Reagan. Ayan, pa-share po nung ating live. At habang iniintay po nitong ating kapatid na si Brother Ali, prayer time po nila. At pagkatapos mo nito, ayan, tuloy-tuloy po tayo. At medyo na-late po tayo dahil sa mga ilang technicalities. Okay, ayan. Ay, sige po. Dito na kayo SH. mga Ayan. kapatid, So, naantala ang ating debate muna kasi yung ating kalaban, si Ustad, nagsala. Nagdasal pa doon. O baka diringgin siya ni Allah. Oo. Nagdasal siya eh. Oo. Hindi lang. At abangan na lang si Ali muna. Hmm. ayan. Diyan po Yung sa live ni Brother aking Ali. mga Magandang gabi po sa taga-pure inyo. dito, nag-abang din sila. Ang tagal. Ayan. Malapit na po yan. Saglit lang yan. Ayan. Diyan po sa live ni Brother Ali. Yung mga kapatid natin na Muslim. Magandang gabi po dyan sa inyo. And I think may maraming naabot po itong ating live na to. Syempre yung ating live ni Pastor, no? Mindanao. Ayan, sa Pamindanao. Ayan. Oo. Itong Bluetooth, ano ba itong Bluetooth ito? Pastor, huwag mo na pindot, baka mamaya mawala ka na naman dito sa loob. Yung Bluetooth nating trabahuin. Bluetooth, hindi lang. Ah? Hindi naman. Wag Kasi pindot para na pindot, marinig baka nyo, mamaya marinig kung nung ano, anong nung, mawala. sa bagay nga, oh, hayaan mo na, baka mamaya mapindot naman yung, di dapat eh, kasi ang, mahirap na yung ano diyan, baka mamaya mabuting-ting ko naman yung mga ano diyan, Ma- mawala ka na naman diyan. Hmm. Mamaya mawala na naman kayo dyan. Ang hirap nyo pa naman papasukin. O hayaan nyo ng mga listener, ano, mga kapatid dyan, magtyaga lang kayo na ano, na mahina yung Ayan, ano, baka yung, meron ka pang ibang meron ka pang ibang debate sa ibang platform. Wala na, Pastor. Yun lang, yung upcoming mo na kay Bro Alvin Alvin? Kitamondok. Yun lang. Oo. Oh, at saka yung Ayan. kay Santulan, yan si Santulan, si James, ano siya, gigil na gigil sa akin yun eh. Pagbigyan ko yan, oh. Sabi ko, tapusin ko si Ustad muna, si Ali muna. Ikaw, susunod kita. Meron pa si, ano, si Bashir, live. Si Bashir, si Ustad Bashir. Live kami Isa doon ka sa, gig. takig Pastor, kami, oh. ang Live kami tulad, sa plato. Pastor, Sa plato teka ng na, takig, oh. baka Hmm. magalit si Bro James ha. Ang tulad mo ha, hindi santulan. Ah, antulan pala, Antulan. antulan. Antulan Oh, pala. wag santulan, baka Hindi lalong ko magalit kasi yun antulan. sa'yo. Eh. Pasig yung Pasig, oh. Santulan, Pasig, oh. Sorry.
Oh, Ayan. sige, maganda yan. Pastor, meron ka pa Kasi bang ate, gustong ibang Pastor, meron ka pa bang ibang gustong topic na pwedeng na pwedeng i-debate sa'yo? Meron? eh, Pa- sila kasi ang pinapamili ko para wala nang problema. Sila mamili. Ako kahit anong topic, pwede ako. Ang meron sa Okay, ako mag-ano ng sige. topic, baka mamaya. Ang gusto ko sila mamili kung anong gusto nilang topic. Ready ako Yes. lagi. Kahit ano. Sige, sige. Oo, Sige, kahit ano. Pastor. Hmm. Maraming Hmm. may nagpapahanap yung dalawa. So, mamaya. Eh, Hmm. ako po yung Kahit sabi ko, ano ang lang. dami Oo. kong gawain. Meron akong programa sana na ano na ilalive ko sa aking programa. Alamin ang katotohanan. Alamin ang katotohanan. Mahalaga ang kaligtasan ng ating kaluluwa. Ano yan? Tuwing linggo ng hapon Amen. yan. Sanang gusto ko ano. Oo. Ano ko Ayan, sana sa dyan sa yung ano para nakakapag-live ka na, Pastor, eh, oh, pwede na po yan. Oh, nakakapag-live ka na eh. binili mo? Oh, Nakakapag-live ka na, di ba? Pwede kaya yan. pwede na to siguro. Hala, Dito sa Brother aking sa aking Ali. mga Tapos kaya na ba? doon malalim sila magtanong sa akin. Magtanong kahit anong gustong tanong doon sa programa ko. Magtanong, masagot ang Biblia diyan eh. Oo. Kasi ano talaga eh, Tama. alamin ang katotohanan eh. In defense of truth. In defense of truth. In defense of talaga yung katotohanan. Kaya ako, kay Ali, sabi ko, hintay mo ako kasi mahirap yung sumo eh. Hintay mo na ako dyan. Eh, sabi, nasaan ka na? Takbo ka na. Kung dito takbo. Nahirap ako sa sumo eh. Ngayon, kay, ang Panginoon talaga matulungin sa akin. Tinulungan ako. Ayan. Hindi pwede na aayawan ko yung mga ganyan eh. Karangalan ng Panginoon yan yung ipaglaban yung pananampalataya eh. Sabi ni Pablo, ipaglaban natin pananampalataya na minsan pa nakamtan. Oh, Tama. ibang araw talaga si Kristo talaga. Hook by crook. Ano mang paraan igawin mo sa pangalan ni Jesus. Kolosas 3:17. Ano mang ginagawa mo sa salita sa gawa, gawin sa pangalan ni Jesus. Yan talaga. In the of truth. Hindi pinsan natin yung katotohanan talaga. Juan also Amen. 31. Yun yun, hanapin ang katotohanan at ang katotohanan na magpapalaya sa kanila. Lalaya din yung mga yan. Tsaka lang. Oo. Oh, tama. At kailangan daw, mahinahon ang pagkasalita. Tama, walang personalan, walang atake na Eh, biro sabi, kundi Pastor, dito, sabi, teka lang, eh, sabi, ang bilis magsalita ni Pastor parang taga Mindanao. Mabilis ka daw magsalita, aw, Pastor. ganun talaga, pasensya talaga. Okay na po tayo? Dahan-dahan natin. Mamaya, dahan-dahan natin. Oh, Okay lang, dahan-dahan na, salamat. Pastor, Salamat para kasi, Okay, anong talaga si ayan. Pastor, matanda na si Pastor talaga. Nung araw, kabataan ko nung araw, talagang masigasig Oh, din sa ano. yes, Pastor. Ngayon kasi, medyo ano Okay. na tayo eh. Oh, dahan-dahan lang talaga. Hindi naman kayo Kasi, nagkakalayo hindi naman kayo nagkakalayo ni Brad Ali eh. oh, Joke, joke lang. Okay, so ready sige, na? Okay, Pastor, ready na tayo? Okay. Mute muna kita, Pastor, ha? si Brother Ray. Hindi na, Yes, okay. yes. Pastor. Okay. Mute ka muna, Pastor. Mute ka muna. Yan. Okay. Baba. Mute ko lang. Okay, so ready na po, Brother Lee. Ayan. So, we're back po. Okay na po tayo? Nakamute ka po, Broly. Okay na ba? Dinig niyo na ako dyan? Medyo mahina. Kung ganyan, malinaw. Yan, Dikit. yan, yan. Okay, lamin. Yan. Malinaw-linaw po siya. Medyo malakas. Malinaw-linaw ba? Okay? So, okay na? Okay na ba? Magsimula na ba tayo? Okay, so, yan. At ayan, maraming salamat. At ayan, dako na po tayo para sa ating negative side para sa kanyang first stand. Okay, Ustad Ali, 10 minutes. Time start now. Thank you, Sister Nad. Thank you, Pastor Cesar, sa iyong first stand. So, mga kapatid, alhamdulillah, sallallahu wasallam, wa baraka ala sayyidina wa habibna, Muhammad. Assalamualaikum. Magandang gabi sa lahat. Direkta po magni-negative po tayo dito kasi affirmative negative po ito. Hindi po yung first stand, second stand. Dahil nega tayo doon sa affirm ni Pastor na ipinako
namatay si Jesus. Pero tingnan nyo mga kapatid, magbibigay tayo ng mga criteria. Ngunit sisimulan ko sa talata ng Quran at ng Biblia kung papaano talagang ang stand ng Muslim, ito po yung dapat na paniwalaan natin. Naging Kristiyano na rin ako minsan mga kapatid sa paniniwala na ipinako si Jesus para tubos ng kasalanan ko. Nakalimutan ko lamang tanungin si pastor kung anong dahilan na ipako nila si Jesus. Mamaya tanungin natin. Sana mapaghandaan niya yon sa inshallah sa susunod na tanungin natin. Okay, pastor, mag-take down notes po kayo ng mga sasabihin ko para mayroon po kayong itanong mamaya sa akin. At ganun din sa ating mga viewers sa ating live sa Filipino page o Brother Ali page. Doon din sa In Defense of the Truth sa mga kababayan dyan. Take down notes po kayo kasi mahalaga to. Kaligtasan po natin kabilang buhay ang hanap natin. Okay, Quran 4:157, sabi ng kataas-taasang Allah, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa qawlihim inna qatalna al-masih Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Itong sugnay na ito, puputulin natin hanggang dito. Ano ang kanyang kahulugan? At kanilang pinagsasabi, napatay namin ang Kristo Jesus na anak ni Maria, ang sugo ni Allah. Subalit, hindi nila siya napatay, ni naipakuman. Ngunit ito ay nagmistulang ganun nga sa kanila. At tiyak na ang mga nagkakaiba, hinggil sa kanya, hinggil kay Jesus, ay nasa pag-aalinlangan. Wala silang kalaman hinggil dito, kundi kanilang sinusundan lamang yung kanilang haka-haka. Tiyak na hindi nila siya napatay. Yan ang Quran mga kapatid. Ang linaw. Kaya nga doon sa Hebreo 5:7, okay, pakinggan niyo, Quran yung nino natin, Biblia ngayon. Hebreo 5:7, na siya, ang siya dito ay si Jesus, na siya sa mga araw ng kanyang laman ay naghandog ng mga panalangin at mga daing na sumisigaw ng malakas at lumuluha doon sa may kapangyarihan makapagligtas sa kanya sa kamatayan. At siya ay dininig dahil sa kanyang banal na takot. Yan po mga kapatid yung ADB Biblia para masundan ninyo. Ang dasal ni Jesus ay dininig ng Diyos. Kaya nga yung tanong natin kanina, ang kalooban ng Ama ang siyang nasunod. Yes or no? Yes naman din si pastor. So, sino ang tumugon sa kalooban ng dasal ni Jesus? Sino yung tumugon yung kalooban ng Diyos, di ba? Yun ang nasunod. Sa punto na yan mga kapatid, nilinaw tayo sa Quran. Kaya ang mga Muslim, hindi na po nagtataliwasan. Particularly kung sa Biblia na tayo pumunta, katulad nga ng mga kasunod nating mga criteria ngayon, nandun si Jesus, iba ang kanyang damit, may ubi, may pula, ipinako sa alas 6, sa alas 3, hindi mo na malaman, ipinigti sa punong kahoy o pinayubay sa krus, wala nang pagkakaisa. Kung ika nga sa bulwagan ng katarungan, hindi magkaisa ang sinasabi ni pastor, madidismiss kaso niya. Promise. Tingnan ninyo ang mga criteria. Unang-una, hindi salungatan ang salita ng Diyos. Tandaan niyo po yan mga kapatid. Pero ang Biblia, ito minsan yung kasusumpungan ng sa ganon, magkakaiba sila ng paniniwala. Faith lang mga kapatid, tayo kumakasakit pero faith lang po ito. Kaya nga, nang dumating ang Quran para sa atin ngayon, ay nilinaw tayo. So kung hindi nagsasalungatan ang salita ng Diyos, dapat isa lamang makuha. Tama ba? Ito nga ang Quran. Yan ang una nating criteria. Kung tingnan nyo ang 482 ng Quran, take down notes, 482. Kung ikumpara mo sa 1 Corinthians 14:33, hindi nagkakasalungatan dapat ang salita ng Diyos. Okay. Pangalawang criteria, hindi namatay at hindi pinako si Jesus. Yun nga yung ating inunang binasa. Quran 4:157. Tsala, isulat nyo lang yan para pag-aralan nyo sa ibang mga oras. Kung titingnan ninyo ang Salmo 89:34,
dahil hindi nga babaguhin ng Diyos ang kanyang salita o ang kanyang tipan sa makatuwid, ang sinasabi na luma na tipan ng Biblia tapos dito sa bago, bakit naging bago? Okay, hindi na magkaisa kung Biblia ang pag-usapan sa salitang Biblion, naging Biblia, collection of books. So may Quran na maglinaw sa atin ngayon. Kung saan ang Quran, isa lamang mabasa. Wala nang iba. Promise. Okay. Kasunod na criteria, kung titingnan natin, kung ang Matthew 27, 28, pula yung damit ni Jesus. Sa Marcos 15:17 ay kulay ube. Pansinin niyo, sa Matthew 27:46, ibinayubay daw sa cross, as in yung cross. Pero doon sa Gawa 5:30, naibitin siya, nakabigti siya sa punong kahoy. Kita nyo? Sa Juan 19:14 hanggang 16, alas 6 daw binayubay. Tapos doon sa Marcos 15:25, alas 3. Okay? Ito na yung tinatawag natin mga kapatid na salungatan na tinatawag na history. Okay? So mayroong Quran ngayon naglinaw sa atin kung ano talaga ang mayroon. Sa punto na ito, kung ang tanong kanina, partikular sa sinabi ni Jesus sa Matthew 26:39, na siya ay nagdasal, tumira pa nga siya eh. Take down notes na sa 29:36, tumira pa siya, nagdasal at kanyang sinabi, Ama, sundan muna natin yung Biblia kasi nagdadasal si Jesus. Ang tawag niya ay Ama. Hindi ang aking kalooban ang mangyayari, ang masusunod, kundi ang kalooban mo. Sabi niya. Kaya doon sa 5:7 ng Hebreo, nung nagdasal si Jesus, anong mabasa yon? Sa Hebreo 5:7, na siya sa araw ng kanyang mga laman, o ng kanyang laman ay naghandog ng mga panalangin sa daing niya doon sa sumisigaw siya ng malakas doon sa makapangyarihang Diyos na makakapagligtas sa kanya sa kamatayan, ay tinugon. Ang ibang Da- mga salin, dininig. Ibang mga salin ay, kumbaga, ang tinugon dininig, sinagot, pare-parehas lang yun. Kaya nga tinanong natin si Pastor, Pastor, kung dininig ba, sinagot ng Diyos yung dasal mo, nangyari ba? Yes. Yes din naman siya. Pero pagdating kay Jesus, hindi daw siya tinigid ng Diyos. Hindi mayroon palang pinapanigan lamang. Di ba sabi naman ng Panginoon ay tutugunin niya lahat ng mga dasal ng mga taong nagdadasal sa Kanya? Bakit? Sa partikular, si Jesus mismo, hindi niya tutugunin. Sige nga, edi taliwas pala yung aral ng mga Kristiyano rin. Kung magdasal ka sa Diyos, tinugon na yung dasal mo, hindi pa pala natugon yun. Ang kulit eh. Sa Salmo 145 verse 19, sulat ninyo, promise. Magaganda yung tipo rito na na tindigan. Bakit? Tutuparin ng Diyos ang gusto nila na may takot sa Kanya. Dinidinig ng Diyos ang kanilang daing. Ililigtas silang mga propeta, particularly kasi ang Diyos nagsugo sa kanila. Nung si Jonas, tinanong pa natin, nilulun ng dambuhalang balina. Anong dasal ni Jonas? Diba, nagdasal din naman yun eh. Particularly sa biblical na kasi hindi maniwala si pastor sa Quran, magkaminsan eh. Diba? Yun lang gusto niyang paniwalaan. Kung si Jonas ay hindi pinabayaan ng Diyos at ginamit yun mismo ni Jesus, kahalintulad niya. Hindi naman namatay si Jonas E di walang kwenta yung sinabi ni Jesus na kahalintulad niya. Ibibigay niya sa mga taong naghahanap ng katibayan. Tama lang, talagang tinugon ang dasal ni Jesus at yun na nga yung Quran. Ang dasal niya ay tinugon kaya hindi namatay si Jesucristo sa turo ng Islam. Ang masaklap dito, Diyos mo na lamang si Jesus, patayin mo pa. Okay. Salmo 145:19, nabasa na natin, tutuparin ng Diyos ang Okay, so time aking... is up. Okay, masyadong. Ayan. Okay, so ayan. Thank Maraming you. salamat po, maraming salamat Brother Ali para sa iyong first stand. Yan po ang ating negative side. At Pastor, paki-unmute po. Tuloy natin mamaya yung mga criteria. Ang dami pa. Okay, Pastor.
Okay na po? Ready na? Pastor. Nawala. Nawala po, wala. Tanggalin niyo po yung headset niyo, tanggalin niyo. Oh, Ayan na. tanggalin. Oh. Okay na. Yan. Ayan, Okay, ayan na. mas okay po yan. Maliwanag na Ayan. sa ba? Okay. Ating dahan-dahanin para maunawa nila ating dahan-dahan. Tandaan po daw ng pagsasalita. Okay. Okay, Brother Lee, okay na po ba? Ready na Yes, para yes. sa cross Ready. exam? Okay, Ready, so sister. 7 minutes, Pastor. Pastor, nagsa-Shopee ka po. Okay. Okay. Okay, so 7 minutes, Okay. time Nagsasabi start. ba? Ito, okay na? Okay Ayan. na. Okay na po. 7 minutes, time start now. Okay Tanong. na. Okay. Tanong po. Itong unang tanong. Ginamit mo ang Quran, Surah 4, chapter 157. Sino ang tao na kahilin tulad ni Jesus na sino ang napako sa krus? Sino? Wala pong Sagot. pangalan na binanggit doon, Pastor. Kaya sa stand ng Muslim, Hello? kung may mapako, mayroon kasi nga may history. Pero sabi doon sa Ito na sugnay, rin ka. syubbiha Type. lahum. Nagmistula na ganun sa kanila. Sa makatuwid, hindi binanggit kung sino yon, hindi sinabi yung pangalan. Thank you, Pastor. Hindi po si Jesus. Okay. Okay, time Okay. stop tayo. Pastor, teka lang. Confirm ko lang po, Oh, naririnig mo na po ba kami? Malakas ba? narinig kita eh. Oo. Okay. Sige. Okay, time resume. Sige, tanong. Okay. Ang sabi mo, walang pangalan pala na binanggit. Bakit mo ginamit ang talata ng Quran na hindi pa natiyak kung si Jesus nga yung kamukha niya? Ginamit mo yung sura ninyo. Yung sura pa yan ng Quran ninyo. Bakit mo ginamit yan? Na hindi mo pa natiyak na yun ay si Jesus. Bakit ka nagkakahaka na si Jesus yun? Wala palang Pastor, alisin mo pangalan. yung video Sagot. mo. Alisin mo yung camera mo para malinaw yung salita. Hindi namin Ayan. narinig yung tanong. Okay na. Hindi. Alisin mo yung Ayan. camera, Pastor, kasi para masolo ng Okay na. audio. Time pause tayo. Okay. Pwede na. Pastor, Anong gagawin? Pastor, pakiulit po, pakiulit. Pakiulit yung Ha? question, tsaka po pakiulit po yung tanong. Ito yung tanong ko. Okay. Ang tanong, itong tanong. Pakiulit po. Bakit Sige. ginamit niya ang sura? Okay. Bakit ginamit niya ang sura 4, chapter 157, na wala palang pangalan na si Jesus yun? Tinanong ko siya kung sino yun, wala palang pangalan kung si Jesus. Bakit mo ginamit yun na hindi pa tiyak na si Jesus yun? Anong paliwanag mo doon? Bakit mo ginamit yung sura 4 na hindi pala si Jesus yun? Sagot? Tama, Pastor, kasi sa sugnay ng verse na ito, malinaw na hindi nila siya napatay ni naipako, hindi nila naipako, hindi na napatay si Jesus. Pero yung tanong mo kung anong pangalan, wala doon, Pastor. So negative kami doon sa stand mo na pinako mo si Jesus, pero sabi ng Quran, hindi nila napako ni napatay man. Okay, next Next question. Next question. Okay. Ngayon, sa Biblia tayo. Sa Biblia, mayroon ka bang bababasa dyan na si Jesus hindi napako sa cross gaya ng ginawa mo sa sura ninyo na Quran na hindi napako? Mayroon ba sa Biblia? Mayroon, Pastor, indirect. Lagay Teka lang. talata na si Jesus hindi napako sa cross. Ito no? Pastor, Sagot? pakialis mo yung camera para yung salita mo masolo Okay. ng audio, hindi matchachapi. Okay. Alisin mo camera, Type please. pause. Ayaw nila yung camera mo. Pastor, paki-off cam po muna. Paki-off cam para medyo nakakabigat din kasi sa data yung ano. Pastor. Ayan. Mas maganda kung Yan. alisin mo camera. Ayaw nila siguro, Pastor. Sige. Okay. Yan. Ayan na. Okay, sige. Ayan. Tanong. Okay. Pakitanong Sige. po ulit kasi nag-choppy kayo kanina. Okay. Tanong. Pakitanong. Tanong ko sa'yo. Okay, tanong. Ayon sa Quran, sa chapter 4 ng sura ninyo, sa Quran, na hindi na bako si Jesus, pero walang pangalan kung siya nga yun. Itong tanong, sa Biblia ba? Mayroon bang talata na sa Biblia na si Jesus ay hindi na ipako sa krus gaya ng sa Quran ninyo na paliwanag na hindi na bako? Mayroon, yes or no? Sa Biblia? Mayroon wala? Yes, Pastor, indirect. Mayroon indirect. Kung bibigay ko talata, siya ay nagdasal
na ilayo sa kanya ang saro, yung kamatayan, ay tinugon, dininig ng Diyos. Sa makatuwid, huwag mo nang hanapin ng mas malinaw pa sa salita kasi malinaw nga, hindi siya napako. Thank you. Next question. Next question. Next question. Ginamit niyo minsan yung sinabi niya na sumigaw siya, ili, ili, lawas sa pagtani. Diyos ko, bakit mo ko binabayaan? Tanong. Yun, so sa time na yun, nakapako siya o hindi? Sa time na yun na nagsisigaw siya ng ili, ili, lawas sa pagtani. Nakapako siya o hindi? Sagot. Nakapako ayon sa Biblia mo, Pastor. Kaya nga lang, dahil nagwiwindang ang Biblia, nagdasal siya, tinugon ng Diyos. Pero nagsabi na naman sa kabila ng sumasalungat. So may Quran na maglinaw na yung Biblia mo nagwiwindang. Kaya nga sa ating mga binasang talata, alas 3 siya binayubay o alas 6 di malaman. Sa cross Next ba question. binitin o sa puno? Sunod Next po tanong, question. Pastor. Next question. Ngayon, inamin mo na yung palang pagsisigaw ng ili, ili, lawas sa pagtani, nakapako. Ngayon, ano ba ang tindigan mo dyan na hindi nakapako? Samantala, inamin mo na yung nakapako siya doon sa ili, ili, lawas sa pagtani, sa time na yun, nakapako siya. Ano ngayon ang paliwanag mo dyan? Na mayroon palang, inamin mo na nakapako siya doon sa time na yun. Ano ngayon ang paliwanag mo doon? Nakapako pala siya doon. Sagot. Yan nga Pastor yung history. Ayon sa mga historia, nagwiwindang yung Biblia mo na inyong basihan. Kasi kung si Jesus ang sundan natin, hindi si Matthew at Lucas, sabi ni Jesus na nagdasal na nga. Sabi ni ng Hebrew, kung sino man author, tinugon ng Diyos ang dasal ni Jesus. Ang tinugon, sinagot yun, Pastor. Next Nagwiwindang nga ang Biblia mo, question. kaya may Next Quran na Sunod po question. naglinaw tanong. sa atin. Next question. Sunod po Yung bang kanyang tanong. dalangin doon sa Hebreo 5:7 tungkol sa kanyang huwag maipako o yung ba yung kanyang panalangin tungkol ba sa hindi siya maipako, yung kanyang panalangin doon sa Hebreo 5:7 tungkol ba doon sa hindi siya ipako, yung ba yung katugunan doon sa kanyang panalangin? Yes or no? Yes. Bakit? Kasi nga, kailan ba nila patayin si Jesus? Okay. Juan 11:41, laging dinidinig ng Diyos ang dasal ni Jesus. Kung lagi, kailan pinabayaan? Okay, tamo. Ang sabi mo, tinugon na nga pero hindi pa rin natupad. Hindi sinungaling ka. Dahil ang Diyos, alangan naman problema. Kung tumugon na ang Diyos sa kadasal ng mga Next tao, hindi question. pa rin. Next Next question. question. Next question. Sabi mo, dininig siya at hindi nabako. Bakit sinabi mo kanina, doon sa pagsisigaw, ili, ili, labas sa pagtani, nag-yes ka. Yes, nakapako. Alin na talaga ang totoo ngayon sa iyong paliwanag? Dininig na hindi mabako o napako? Kasi sabi mo kanina, ili, ili, labas sa pagtani, sa action na yun, nakapako siya. Ngayon sabi mo, dininig siya. Bakit nakapako kung dininig pala? Oh, ano ngayong For mali the paliwanag third mo doon? time, Pastor, Sagot. windang salpok, taliwas salungat. Naintindihan mo ba yan? Yan ang Biblia mo. Kaya nga inaayos ng Quran eh. Kita mo ba? Kung ili-ili lamang sa baktan isang talata, tinugon ng Diyos sa isang talata ang dasal ni Jesus, o di windang ang Biblia mo. Kaya may Quran na ng linaw. Linaw ba? Next question. Masyala, ang bilis ng sagot natin, no? Next question. Next question. Okay, next question. Kung ang Quran ang inyong batayan na hindi napako, bakit hindi mo may paliwanag na yung Jesus na napako ng Jesus pero walang pangalan? Bakit ngayon ang tsuri niyo? Bakit ngayon mayroong ibang tao na napako? Ang tanong, sino yung tao na iba na napako? Kung di si Jesus, sino yun? Yung sabi sa Quran niyo, ibang Wala tao na ngang pako pangalan, nila. Pastor. Okay, walang pangalan. Maging nga sa Biblia mo kung mayroon, okay? Mayroon na pa ako, mayroon. Yun nga yung problema eh. Hindi yun si Jesus. Kung may pinako, mayroon. Kaya nga mayroong ili-ili sa baktani dyan sa Biblia mo eh. Hindi yun si Jesus. Gets ba? Kasi si Jesus tinutugon ang dasal niya sa Diyos eh. Sa isang talata sa Marcos Okay, so, 14:50, nakapako sa kanya ayan. siya eh. Time is up. Time is up po. Thank you. Ayan. Okay. Diyan po. Pwede na siguro tayo mag-open cam. Parang pareho lang din siya, Bro Ali, yung kay Okay. Pastor. Okay, so, Okay. pakibukas ang cam, Pastor. Ayan. Okay, so Ayan, dyan po ayan na. nagtatapos yung cross-exam ng ating affirmative sa ating negative side. At dako na po tayo ngayon para sa ating rebuttal stand ng ating affirmative. Ayan, Pastor, ready na po? Ready na. Ready lagi. Okay. Okay, so mute mo na kita, Bro Ali, ha. Okay, so 10 minutes, Pastor. Time start now. Sige po.
Okay na? Pastor, okay na po. Sige po. Okay na, okay. Ngayon, ating babalikan yung kanyang sinabi dito, dun sa Hebreo 5:7. Ito sabi nito, na siya sa mga araw ng kanyang laman ay naghandog ng mga panalangin at mga daing sa nasumisigaw na mga lakas at lumuluha doon sa may makapangyarang makapagligtas sa kanya sa kamatayan at siya dininig dahil sa kanyang mga banal na takot. Ito yon. Sa verse 7, sa verse 8, sabi nito, bagamat siya anak, gayon may natuto sa pagtalim sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang tiis yun. Yan po yung, ano po yun, na siya po ay nagtiis. Ibig sabihin dito, ang ating Panginoon po, siya po ay tumalima doon sa kanyang misyon. Bakit po? At ito lang basa sa Hebreo chapter 10 verse 5. Sabi dito, ito yung kanyang misyon eh. Hindi man pwedeng baliin ng ama yung kanyang misyon. Sabi dito, Hebreo 10:5. Kaya sa pagpasok niya sa sanlibutan ay sinabi niya, ay natandog, hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Imposible babaliin ng Diyos yan. Yung pagtungkol sa kasalanan ay hindi ka nalulugod. Sa 7, nang magkakayo'y sinabi ko, narito ako'y pumarito sa balumbon ng aklat, ay nasusunod tungkol sa akin upang gawin o Diyos ang iyong kalooban. Yun yung gusto niyang alisin na maalis yung kapighatian, yung tiisin. Pero dito bilang anak, tumalimas siya. Oo, yun. Talagang ito yung mission niya eh. Na magkagayoy, sinabi niya, ako'y pumarito sa sanlibutan. Sa balumbo ng aklat, yung Biblia sa scroll ng mga propeta sa scroll. Balumbo ng aklat. Na nasusulat tungkol sa akin upang gawin o Diyos ang iyong kalooban. Yan. Yan po yung kalooban mission niya na siya talaga may pako doon sa cross para matupad yung kalooban ng Ama. Basa. Sa unang Timothy, okay, 2:6. Ito na yung takdang panahon na kung saan po yung kanyang mission ay natupad na. Dito tayo. Unang Timothy, okay, unang Timothy, chapter 2, verse 6. Ito, basa. Sabi nito, okay, 5. Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapagmamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus, na ibinigay ang kanyang sarili na pagtubos sa lahat na pagpapatotoong mahayag sa sariling kapanahunan. Ito na yung kanyang mission na siya yung mamamagitan sa ito ang nahayag sa kanyang patutuo sa panahong darating. Kaya dumating na yung takda na kung saan natupad talaga yung kanyang mission. Kaya yung panalangin niya, na sabi ni Ali dininig, hindi po yun panalangin tungkol dun sa huwag siyang ipako. Kundi ang kanyang dalangin, alisin sana Ama ang kabighatiang ito, ang saro. Ngunit hindi ang kalooban, kundi ang kalooban mo. Kaya mapako, bakit po? Ang mission dito sa Biblia, sa Hebreo 10:5, siya po ihandog pantubos ng marami sa kasalanan. Juan 1:29. Ito ang kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan sa sanlibutan. Kaya hindi pwedeng baliin ng Diyos ang kanyang misyon sa kanyang anak na sinugo sa langit. Imposible yan. Doon, Ama, kung maaari, alisin mo sa akin kung maaari. Nagkiusap siya eh. Pero ang dalangin niya, hindi didinig. Bakit po? Napako siya eh. Sabi mo kanina, ili-ili labas sa pagtani. Ang tanong, sa punto ba na yun, nakapako hindi? Sabi mo nakapako. Kaya ibig sabihin, maliwanag talaga na ikaw na mismo ang umami na nakapako talaga siya sa cross. Verse na 58, at siya'y sumigaw ulit ng malakas at nalagutan ng hininga. Namatay talaga siya doon. Yan. Ngayon, anong patunay na namatay siya? Inilibing eh. Yan. Inilibing siya eh. Kaya, itong paglibing ngayon, itong si Jose na taga Sambanita, pumunta kay Pilato para kunin ang kay ni Jesus. Sabi na, so, Sabat, bawal ang magtrabaho. Kaya, ang kanilang kaugalian ng mga Hudyo,
ang bangkay, ilibing kaagad yun, hindi pwede ibalsa mo. Kaya ang inyong mga patay nga na Muslim, ilibing kaagad, yun ang tradisyon nyo eh. Kaya yun po yung pangyayari na kung saan inilibing si Jesus kasi bukas Sabat na, Sabado. Kaya si Jose, kinuha na kay Pilato yung bangkay. Ngayon, ang sabi naman ng mga tao, ating bantayan, baka mamaya nakawin kasi ang hula, sabi ng mga tao na mga Hodyo para siyo, ayon sa kanyang sinasabi, sa itong araw, sabi na, nabuhay sa maguli, mandalaya, dayain tayo. Kaya binantayan doon sa mga silibingan. O ano nangyari? Kina linggo ng madaling araw sa sisintiyo. Sino hinanap no? Si Jesus, wala na. Wala na dyan sa libingan. Tinignan nila yung libingan, wala lang laman. Ang naiwan doon na lang linong puti na pinagbalutan kay Kristo. Maliwanag talaga history. Na mayroon talagang kasaysayan talaga. May mga taong saksi talaga na napako sa cross. Di guys sa iyo, Ustad, na Surah 4, 157, hindi si Jesus. Nung tanongin kita kung sino, hindi mo rin alam. Sa akin alam ko talaga kasi mayroong nakakita, may saksi. Hinanap nila nasaan yung bangkay dito ni Jesus? Sabi ng suporterero, yung bantay sa simenteryo. Wala na. Wala na, sabi niya sa akin, dun sa Galilea, dun siya, mauna siya doon, hintayin niya ang kanyang mga alagad doon sa Galilea, mauna siya doon. Kaya nangyari talaga, nung nakita nila si Jesus doon sa Galilea, sa mga alagad, sabi ni Tomas na hindi ko maniwala, hindi ko mapako doon na pinagbutasan, andun yun sa kanyang daliri, sabi ni Tomas, maliban kung may pasok ko ang daliri sa butas ng kanyang kamay, maniwala ko na, nabuhay nga, ito na, nakasarang pinto, biglang, si Jesus, pumasok, sumay ng kapayapaan, nagulat si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko, kita mo na, yan yung mga kasaysayan talaga na mayroong recorded. Hindi kwentong pero ako, kahit ba ito, Roma, 10:9, 10, kung ipapahayag ng labi na si Jesus ay Panginoon at muling binuhay sa mapatay, maligtas ka. Oh, yan yung ibanghilyo na ipapahayag yung labi na maniwala ka na si Kristo namatay at muling nabuhay, maligtas ka. Yan yung ibanghilyo na ipinangaral ng Apostol Pablo. Unang Korinto 15:1-4. O yan. Ha? Kaya yan yung kaligtasan ng Kristiyano, ibanghilyo tungkol sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Ito pa nga eh. Yan si Muhammad, nabasa ko sa kanilang kasaysayan. Naniwala sila ng muling pagkabuhay sa mapatay. Ayon sa surah sa Quran, nabasa ko yan. Ha? Sa surah 10, nabasa ko yan doon eh. Na naniwala si Muhammad na muling pagkabuhay sa mapatay sa huling paghuhukom. Ay kung walang huling pagkabuhay, sinong babatay mo doon? Kung si Kristo din ang buhay maguli, anong kwenta ang ating pananampalataya na muling buhayin ang mapatay kung si Kristo hindi muling binuhay? Ayan, yan yung logic doon. Bakit ginamit si Jonas ito? Balik tayo kay Jonas, Si Jonas, noong time na yun, sa bali ng isda, iniluwa siya sa Ninibe kasi ang mission niya doon, mangaral siya sa Ninibe na lugar. Kaya ang barko doon, nagyonggiwang, sabi ng mga tao, ano nangyari dito? Sabi ihulog na ako sa ngayon, ang barko na siya kaya na gumiwang-giwang. Sabi ng mga trapulante, ano ba nangyari ito? Sabi ni Jonas, alam na kasi yan siya ang dahilan eh. Ihulog na ako sa dagat. Sabi na nako, pananagutan pa naman sa Diyos yan. Hindi, ihulog na ako. Kaya hinulog si Jonas sa dagat. Kaya ang nangyari diyan, may isang malaking balina, nilunok naman si Jonas para ngayon, ang tanong sa 3 araw na sa dagat hindi mamamatay sa loob ng balina. Patay kung sure talaga na tao, normal, patay yun. Subalit, mission ng Diyos talaga na si Jonas makarating sa Ninibe upang mangaral doon ng salita ng Diyos. Ganyan din si Kristo. Ang namatay sa kanya, yung kanyang katawan lang, yung laman. Ngunit, ang kanyang espiritu buhay. Una Pedro 3:18-19. At siya pumunta sa bilangguan at nangaral sa mga nakabilanggo doon. Nung mga taong Suwael sa panahon ni Noe, na kung saan maligtas sila, mga timatis ang ulo, hindi maniwala. Kaya inabutan sila ng kamatayan. Kaya pinuntahan ni Kristo yun, nung kanyang pagkamatay, ang kanyang espiritu, pumunta doon sa libingan, doon sa mga nabilanggo doon, at sila ay pinangaralan at sila ay naligtas. Yan.
Yan yung kasaysayan kay Jonas. Yun yung hambing doon na. Tama. O, tukma na. Talinhaga. O, parabula. Okay, Doon. so Bakit si time Jonas is up. ginamit? Time is Okay. up. Time is up. Praise God. Amen. Amen. Hallelujah. Ayan. Okay, Oh. so dyan po nagtatapos yung ating rebuttal stand ng ating affirmative side. Ayan. Salamat po, Pastor at Bro Ali. Okay, ready na po tayo para sa ating 7 minutes na Yes, pag-cross ready, sister. mag-cross sa ating Ready. rebuttal stand. Okay, so Pastor, ready na po? 7 minutes, time start Ready, now. ready Sige na. po. Amen. Tanong. Okay, Pastor, Tanong. 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 Ayon din sa Biblia mo, si Jesus ay hindi pinababayaan ng Diyos. Laging dinidinig ang kanyang mga dasal. Katulad ng nasulat sa Juan 11:41, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo na ako ay iyong laging dinidinig at nalalaman ko na ako ay pinapakinggan. So sa 42, malinaw ito na dinidinig ng Diyos. Paano pa kamo pinatay siya kung dininig naman ng Diyos ang kanyang dasal? Paliwanag ka. Ito paliwanag yan. Yung Juan na binasa mong Juan, yung mga parasiyo at mga sudusyo na hindi sa kanya naniniwala, babatuhin siya eh. Babatuhin siya kaya Pastor, pakialis lagi mo siyang yung dumadalangin kasi nga Sister Nad, ka ng mga alisin naniniwala niya sa yung kanya. Kaya yung point yung na yun na kanyang dininig siya. camera Oh. para masolo ng audio kasi choppy talaga. Okay, time pause. Brother, brother. Pastor, paki-off cam yung cam mo, baka makatulong kasi nagchichappy ka po. Okay, okay na ba? Okay Baka na? Okay ayaw na? lang kasi yung Yes. camera, ayaw talaga. Ayaw lang ba? Okay na? Ayan? Oo. Yes. Okay na? Opo. Malinis na ha? Dahan-dahan Opo, din natin. opo. Dahan, ating dahan-dahan din. Okay. Question please. Okay, so tapos na ba siya pagsagot? Hindi ba? Pinutol niya eh. Ano mo interrupt kasi, Okay. Ali? I-interrupt ka eh. Go. Hindi, Oh. nagchichappy ka po kasi, Pastor. Okay, sige. Go Tuloy, na. Pastor. Tuloy. Request the question. Okay. Tuloy. Ang aklat ni Juan na kanyang binasa, na si Kristo ay nanalangin, kasi nga, iniusig siya ng mga Hudyo, mga Parasiyo, mga Sudusyo, na against sa kanya, kaya siya ay laging dumudalhin. Salamat naman na iwa kong dininig, kasi nga, ang nais niya talaga, masunod ang kalooban ng Ama, na siya talaga ay, may pako sa krus, kaya hanggang sa, ang mga Hudyo, galit sa kanya, kasi nga, di na siya matanggap doon sa lugar na yun, sa mga Next Parasiyo na yun. question po Kasi, tayo. Next Okay. question. Kung laging dininig ng Diyos ang dasal ni Jesus at ang dasal niya ay layo sa kanya ang saro ng kamatayan at sinagot nga ng Diyos. Okay, tama lang na hindi napako si Jesus pero may pinako kayo dahil yun ang ayon sa history. Tama o mali? yes, ang maganda kasi dyan, yung nangyari na history. Kasi ang Good. sabi na, hindi ang kalooban ko, kundi kalooban mo. Kasi nanalangin nga siya at nakisang dinidinig ng Diyos. Pero yung kanyang misyon, hindi pwedeng baliin yun na siya ay tugunin. Bakit po? Mismo ang Ama ang nagsuko sa kanya para ang kanyang misyon, siya ay pupunta sa sanlibutan para ihandog ang kanyang sarili para sa katubusan ng marami. At nangyari niya. Sabi na, naganap na. Nung kanyang nasa cross, Ama, patawarin mo sila sa kanilang kasalanan, hindi niya alam kanang ginagawa. Sabi doon na, nanlalangin din siya. Kasi nga, hindi nila alam ang ginawa nila. Bakit? Ipinako nila si Kristo. Sabi nila, kung alam lang nila si Kristo, hindi sana nila ipako sa krus. Ngayon, naipako nila kasi nga, hindi na matanggap si Jesus, di matanggap ng mga Hudyo. Kaya, ang sabi ni Kristo, sa krus, naganap na. It is finished. It is time. Naganap na. At siya, naglagutan ng hininga. Namatay talaga kasi nga, ang kanyang misyon natapos na. Ang kasaysayan, Next question po tayo. Next question. Next question. Sa Juan 10, muling pinagsikapan nilang siya ay huliin at siya ay tumakas sa kanilang mga kamay. Yung pagkatakas niya, ito yung tugon ng Diyos na ilayo siya sa saro ng kamatayan. Tama o mali? Mali ka dyan, mali. Mali ka. Sabi lang sa Juan 8:40, ano bang mali ko sa inyo? Na ako'y tao nagsasabi ng katotohanan. Hindi yung gawa mo kundi ikaw nagpanggap ang Diyos. Nagitulad ka sa Diyos kaya batuhin ka namin. Kaya si Kristo, tumatakas kasi bakit? Kung sabaga, papatayin siya na hindi pa oras eh. Kaya yun yung kasaysayan dyan na si Kristo nagtatago. Bakit? Next question po tayo. Sunod na tanong. Next question. Oo. Kung nakatakas si Jesus, ayon din sa Biblia, nung siya siyang tinutugis, at ang dasal nga niya ay ilayo sa kamatayan,
Tinugon ng Diyos, yun ang kalooban ng Ama. Yes or no? Sagot? Yes, tinugon siya sa kanyang panalangin doon sa mga tao Very na, good. Ama, idalangin ko sila, hindi yan sa libutan. John 17:9. Tama ka, tinugon siya doon, Ama, idalangin ko hindi yan sa libutan, kundi lahat ng ibig mo sa akin, ingatan mo sila. Yun ang kanyang dalangin na para sa tao. Pero sa sarili ng misyon doon sa ipako siya at mamatay sa krus, hindi yun ang panalangin na hindi matupad yun. Hindi. Next Ako ang question. panalangin, Ama, Sunod idalangin po ko. na Okay. Oh, tanong. yun. Next Ayan. question. Next question. Malinaw naman, yes, Pastor, yung sagot mo. At tinanong ng mga tao, magbigay si Jesus ng palatandaan. Ang sabi ni Jesus, 12:40 ng Matthew, kung papaanong si Jonas ay napasa tiyan ng balyena ng isang gabi, ng isang balyena sa 3 araw at 3 gabi, gayon din naman ang anak ng tao. Sa makatuwid, kung buhay si Jonas, sa halimbawa niya dahil tinugon ng Diyos ang dasal ni Jesus, sa makatuwid, buhay nga si Jesus. Yes or no? No, mali ka. Mali ka. Hindi lang kay Diyos ang tanda na binigay doon. Hindi lang. Doon sa John chapter 2 verse 18 to 20, may isang tanda pa, sabi na, gibain niyo ang templong ito at itatayo ko sa ikatlong araw. Isang tanda yun, sabi mo, anong tanda na gawin mo to? Anong kapangyarihan mo? Anong tanda? Sumuot si Jesus. Itong tanda. Gibain niyo ang templong Next ito at question. itatayo ko sa ikatlong araw. Sunod po na Hindi lang kay tanong. Jesus. Next Yung kanyang, question, Next okay. question. hallelujah. Next question. Oh, ito. Pastor, yung bang pagsagot kay Jesus na panalangin niya ilayo sa kamatayan, ibig sabihin ba namatay pa rin? Yes or no? Yes, namatay talaga kasi ang kasalanan talaga, sabi doon, Ama, alis mo sa kanyang sarong ito, ngunit hindi ang kalooban ko, kundi kalooban mo. Kasi yung binasa mong panalangin doon sa nanalangin sa dininig, tama eh, kasi bakit? Ang mga tao kasi mahal ni Jesus, sabi, Ama, lahat ng ibigay mo sa akin, walang mawawala. Lahat ibigay mo sa akin. Idalangin ko sila, hindi sa libutan, kundi lahat ng Yeah. ibigay mo sa akin. Ingatan mo sila Next sa iyong pangalan. question. Ang pangalang ibigay mo sa Sunod akin. po Next tanong. question, Pastor. Tanong Okay. mo. Next question po. Pastor, nalilito ako eh. Kanina, nagtanong ako sa iyo, si Jesus ay nakatakas ayon sa Biblia. 10:39 nung tinutugis siya. At ang dasal din naman ni Jesus ay ilayo sa kamatayan. Tinugon ng Diyos. Yun ba yung sagot na nakatakas siya? Sabi mo, yes. Ngayon, nagtanong ako muli, ang pagtugon ng Diyos sa dasal ni Jesus na ilayo sa saro ng kamatayan ay natupad na ilayo sa kamatayan. Sabi mo, no pa rin, mamamatay pa rin. Di taliwas yung stand mo. Ito sagot. Sagot. Sagot? Ito sagot. Ito sagot. Yung kanya magtakas doon sa babatuhin siya, yung magtakas niya, nagtatago siya. Kasi nga, hindi pa kanya oras niya yun eh. Hindi pa oras eh, na mamamatay siya eh. Kasi nga, hinintay yung pagsawsaw, sabi na, Panginoon, ano mangyayari sa iyo? Sabi na, ipagkanulo ako, isa sa inyo. Kung sino ipagsaw ko ng kape, Okay, so time is up. Time is up. mangyayari Ayan. yun. Nangyari, isinawsaw ni God. Time is up, Pastor. Time is up. Okay. Yan. Thank you. Maraming salamat po sa iyo, kapatid na Ali, para sa iyong cross-exam sa ating rebuttal stand ng ating affirmative. Okay, so dako na po tayo. Kaya, Pastor, i-mute po muna kita ha. Okay, so, sige po, ayan. Okay, so dako na po tayo para sa ating rebuttal stand ng ating negative side na si Stan. Okay, ready na, Broly, 10 minutes. Okay, so time start now. Sige po. Thank you, sister. Dinig pa dyan ako. Dinig pa ako dyan. Naririnig ba ako dyan, sister? Mali na, okay. Thank you. Yes, yes, yes. Thank you very much, sister. Pansin mo, Pastor, sala-salawat yung stand mo, Pastor. Ayon sa Biblia mo, John 11:41 hanggang 42, mag-take-down notes ka, Pastor, kasi ayaw namin yung nawiwindang eh. Sabi ni Jesus, sundan natin Biblia mo, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo na ako ay iyong dinidinig. Sa 42, at nalalaman ko na ako ay palagi mong dinidinig. Okay, kung palaging dinidinig, tapos sabi mo,
Nung nakatakas siya, pero later on, nadakip na nga muli at ipinako na. Anong kwenta na palaging dinidinig? Kung pinabayaan din pala. Biblia mo, pastor, ang nagwiwindang. May palusot lamang dahil may history nga. Dahil sabi ng Quran, hindi pinako si Jesus pero nagmistula na may napako. Kung mayroon, mayroon. Huwag mong ipilit na si Jesus yon. Tanong mo nga anong pangalan ng napako. Sorry, pastor, wala sa Quran eh. So walang pangalan. Di ba? Walakin syubbiha lahum nasa Quran. Di ba? Wama kataluhu wama salabuh. Walakin syubbiha lahum. Ano ibig sabihin nun, pastor? Hindi nila siya, si Jesus, na ni Maria, hindi nila siya naipako. Hindi nila napatay, ni naipako man. Hindi nga nila napatay, o hindi nga nila naipako, ni napatay. Okay? Hindi nila napatay, ni naipako man. Ibig sabihin, kasi mas matindi yung pagkapatay eh. Yung naipako, simple na lang yun, siyempre. Hindi nila napatay, ni naipako man. Ngunit nagmistulang nga sa kanilang ganun. Yun na, pastor. Sa Hadith Hashim, pastor, alam na namin to eh. Mayroong isinasalaysay kung saan si Jesus ay tumayo sa kanyang mga disipulos. Man ansari ilallah. Sabi niya, nasa Quran yun. At mga biblical verses din naman yan. Sino tutulong sa inyo? Sa akin, hahalisig gawain para kay Allah at makakasama ko sa paraiso. Laging nagtataas ang isa sa kanilang mga disipulo ng kamay. Kung gayon ikaw, eka, at ipinanhik na ang tunay na Jesus sa kalangitan. Kaya walang Jesus na pinako. Pagdating ng Poncio Pilato at kanyang mga kanyang mga kawal, kabilang yung Judas Iscariote, kung sino ang hahalikan ko sa kanila, sabi ni Judas, ay siyang inyong huhuliin. Dahil ipinagkanulungan niya si Jesus. Okay, tamo? Kaya pagdating ni Judas, hinalikan niya ang pag-akala niyang Jesus yung kung saan. Ibig sabihin, yung Jesus na original, yung nagtataas ng kamay na tutulong, yun ang kinilala nila na nilipatan ng mukha ni Jesus. 2:36 basahin mo sa gawa. Pastor, alam na namin Biblia mo. Kaya kung may ipinako, pastor, ayon sa kasaysayan, mayroon, pero hindi yun si Jesus. Kaya nga nandyan sa Biblia mo, nagwiwindang eh, kung si Jesus yun. Sabi nun, ili-ili lima sa baktani. Kung Arabikin mo yun, ilahi, ilahi, lima, dataraktani. Ibig sabihin, aking Panginoon, o Diyos ko, bakit mo ako iniwan o pinabayaan? Yun yung, kung baga, humalili sa gawain kay Jesus. Kaya kung mayroon pinako, pastor, biblical, mayroon. Pero hindi si Jesus. Kita mo, dahil nga si Jesus ay nakatakas. Yun yung sagot ng dasal niya. Saan nakatakas? Juan 10:39. Hanggang Marcos 14:50. Hanggang 51. Kaya sa 5:7 ng Hebreo, ang dasal ni Jesus, tinugon, dininig ng Diyos. Kung dininig ka ng Diyos, pinabayaan ka pa ba? Sabi mo, oo. Wag naman, pastor. Kulit. Salmo 89:34, ang salita ng Diyos ay hindi niya babaguhin. Kita mo, hindi babaguhin ang bagay na lumabas sa labi ng Panginoong Diyos. Sa Lucas 24:44, kailangang matupad ang lahat ng mga bagay na nasusulat tungkol sa aking kautusan ni Moses at sa mga propeta at sa mga salmo. 118 verse 17, hindi ako mamamatay. Sa 18, pinarusahan akong mainam, ngunit hindi ako mamamatay. Pumunta ka sa Salmo 20, versikulo 5, ganapin ng Panginoon ang lahat ng iyong mga hingi. Kahilingan, ginanap ng Panginoong lahat. Pumunta ka sa talastas ko ngayon na iniligtas ng Panginoon ang kanyang pinahiran. O, kita mo, nasa lumang tipan. Ang pinahiran dyan ay walang iba kundi si Jesus ayon sa aral Kristyanismo. Diba? Kaya kung pumunta ka sa Kronika 16:22 na sinasabi, huwag ninyong galawin ang aking mga pinahiran ng langis at huwag ninyong saktan ang aking mga propeta. Okay? Di ba propeta si Jesus?
Matthew 15:24. So kabilang siya sa mga propeta. Salmo 41:2. Pananatilihin siya at iingatan siya ng Panginoon at siya ay pagpapalain sa ibabaw ng lupa at huwag mong ibigay siya sa kalooban ng kanyang mga kaaway. Kita mo, eksakto sa 4:157 ng Quran hanggang 158. At sinasabi nga nila, sino ang mga yon? Mga Hudyo. Okay? Kung sabi ng Biblia, si Poncio Pilato ay Romano that time, siya yung tinatawag na presidente nila o boss nila. Okay. Nagpaparangalan sila na katiyakang napatay namin ang Hesus Kristo na anak ni Maria ang sugo niyang Diyos. Sa kasunod na sugnay, ngunit hindi nila siya napatay, ninapakuman. Kaya lang nagmistulang katulad nga ng ganun. Ang mistula, ibig sabihin parang ganun nga sa paningin ng mga tao dahil mayroon nga ipinako. Yun yung hinalikan ni Judas ayon sa Biblia mo. Kung may pinako, mayroon. Walang tutol dun. Huwag mo lang sabihin na si Jesus yun dahil na malinaw sa Quran. Ang masaklap, pastor, Diyos mo na pinako mo pa. Amin, pastor, propeta si Jesus. Siya ay hindi pinako. Bakit? Malinaw sa Quran eh. Hindi siya pinabayaan ng Diyos eh. Biblical din naman, pastor eh. Kung sana may orig na Biblia, may babalikan tayo eh. Sayang, wala. Di ba, Ali? Dumating kasi ang Quran. Hindi naman pwede na tama Biblia mo, tama rin ang Quran, dalawang tama. Iba't hindi magkaisa. Isa lang ang tama, pastor. Ito ang Quran. Ito ang basihan ng Muslim globally sa turo namin hinggil sa usaping Jesus, hindi lamang pagkapako, particularly, sino si Jesus? Muslim globally nagkakaisa. Propeta siya at alipin ng Diyos. Pero sa Christianity, pastor, sino si Jesus? Hindi kayo magkamayaw, magkakaiba kayo kung anong isagot. Si Jesus ay tao, propeta, Diyos, anak ng Diyos, Diyos na rin. Tama ba? Kaya nag-Muslim kami, pastor. Ito ang malinaw na aming katibayan. Kung ang pagkapatay ni Hesukristo para katubusan ng kasalanan ayon sa aral natin dati, inayawan namin. Ayaw namin lang pumikit ka, maligtas ka na dahil pinako ang Diyos para tubusin ka ng kasalanan. Dahil taliwas yan biblical. Ezekiel 18:20 o 20:18, baliktarin mo. Deuteronomy 24:16. Hindi papatayin ang mga anak para sa kasalanan ng magulang at lalong hindi papatayin vice versa kasalanan ng anak patayin ng hindi ganon ang katuwiran ng Diyos. Hindi ba si Jesus ay kabilang sa mga anak? Tama. Bakit nyo ngayon isasangkalan ang pagiging Diyos ni Jesus, propeta ni Jesus, patayin pa siya, tubos ng kasalanan? Hindi nakakawindang. Di unfair, pastor. Ikaw naghihirap tapos halimbawa naniwala ka, ipinako si Jesus, mabuti ka, mabait ka, maligtas ka na. Yung masama rin naman, naniwala rin naman ipinako si Jesus, maligtas na rin. O di unfair. Nagpakahirap ka sa kabutihan, tamantalang yung masasama, maniwala rin. Kaya nga pikit alon ang tawag ko dyan eh. Faith alone sa English. Pumikit ka lang kung Tagalog, ayaw na namin. Ang gusto namin yung faith plus action. Santiago 1:22, alawin ta ang nakikinig lamang sa salita ng Diyos na walang sinasagawang utos. O hindi niyo kayo nagsasagawa. Puro Jesus bukang bibig. Wala naman kayo nasunod kay Jesus. Kaya nga kami ang tunay eh. Sino man sa kanya'y manampalataya, hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Eh kayo sumasamba. Dapat sinabi, sino man sa kanya'y sumamba. Ya salam. Manampalataya kay Jesus bilang propeta. At yun ang sundan ng kanyang gawa, particular ginawa ni Propeta Muhammad. Okay, so time is up. Sister Nat. Time is up. Okay. Thank you. Ayan, maraming salamat pa iyo, kapatid na Ali, para sa iyong rebuttal stand. Ayan. Thank you, Okay, sister. Pastor, paki-mute. Unmute. Okay, ayan. So, dako na po tayo para sa cross-exam ng ating affirmative. Okay, Pastor Cesar, 7 minutes. Time start Okay. now. Sige, tanong po. Etong tanong. Ginamit mo ang Surah for 157 tanong. Sa panahon ba na yan na isinulat ba yan? Ando na si Muhammad sa panahon ni Kristo na isinulat yung Surah 157. Ando na ba si Muhammad sa time na yan? Yes or no? Sagot? Wala pa, pastor. Kaya nga nang dumating ang Quran, saysayin niya dito ko anong mayroon nung nakaraan. Sa analogy,
bunso si Propeta Muhammad sa mga nauna pang propeta kaysa kanya. O paano natin nalaman yung katotohanan kung hindi dumating ang Quran? Propesiya nga ito, Pastor eh. Next question. Next question po. Kung wala pa si Muhammad, sino ang sumulat niyan? Diyan sa Surah 4, 157, kung wala pa si Muhammad, sabi mo si Muhammad kasi ang binigyan ng revelasyon. Kung wala si Muhammad, sino ang nakatanggap na kwento na yan? Sinong tao na yan? Sagot. Okay, ang Quran, salita ng Diyos. Katulad din naman ng mga naunang mga revelasyon, Zabur, Torah, Injil. Ang Quran pinagkaloob sa huling propeta. Next question. Next question. Next question. Okay. Dala tayo sa Biblia. Ginamit mo Very rito simple. ang Biblia tungkol sa panalangin na hindi na si Kristo dininig. Sa John 10:39. Itong tanong. Sa John 10:39, ano ang panalangin ni Jesus na dininig ng Ama? Yung pagkapako sa krus na maalis? O yung pagkabuhay ni Lazaro? Ayon sa ginamit mong talata, anong kung mapako si Kristo sa krus o si Lazaro buhayan niya? Kaya nanalangin Na-choppy, siya. Anong Pastor. sagot mo dyan? Tanggalin mo yung Time pause, time camera pause, time mo. pause. Ayaw talaga nila. Pakiulit, Alisin Pastor. mo. Pakiulit. Pakiulit. Alisin mo Okay, camera okay. kasi tanong. Yan. Okay. Sige po. Ayan ha, ito. Ayun tanong. Yes. Ginamit mo Sige, ang Juan 10:39. Anong panalangin ni Jesus dyan na dininig siya ng Ama? Yung buhay si Lazaro o hindi siya may pako sa krus? Anong sagot mo dyan sa dalawa? Lahat, Pastor, kasi nasa Juan 11, 41, 42, laging dinidinig ng Diyos. Ang lagi, walang nilalagpasan. Pero sabi mo, nagdasal siya at tinugon, sinagot, pero hindi pa rin nangyari. So sinungaling ka, Pastor. Ayon sa talata ng Biblia, sinungaling ka mismo. Dahil yung sinabi mo, walang Next mabasa. question. Yung sinasabi Next namin, may question, Tanong. mabasa. tanong ko sa'yo. Next question. O, ito tanong ko sa'yo. Okay, ito tanong ko sa'yo. Doon sa ginamit mong talata sa John 10:39. Ang sabi mo, ginamit mo yun na hindi siya naipako dahil dininig siya ng Diyos. Itong tanong ko sa'yo, ano ang konteksto sa talata ng Juan 10:39? Dininig siya na huwag ipako sa krus o dininig siya dahil si Lazaro bubuhayin niya? Ano ang kanyang pinapanalangin dyan? Anong sagot mo dyan? Sagot. Di ba kung laging dinidinig ng Diyos ang dasal niya, sa Marcos 14:50 hanggang 51, nakatakas nga siya. Sa John 10:39, ayon sa nasusulat. Time pause. Objection, Your Honor. Yes. Objection. Ano pong objection, Pastor? Ang tanong ko sa kanya, doon sa talatang ginamit niya, na laging dinadalangin, dininig, dyan sa John 10:39. Ang tanong ko ganito, sagutin niya lang, ano ang panalangin dyan ni Kristo? Pagkabuhay ni Lazaro o huwag siyang maipako sa cross? Ano ang sagot mo dyan? Sa dalawa na yan. Okay, sasagot na. May counter ba, Bro Ali, or sasagot ka na? Pa-counter mo ako, sister. Okay, yes, sige. Anong counter objection? For the second time na sagot na to, kanina ko pa sinagot, lahat ng dasal niya. Bakit niya ngayon pipiliin? Lahat nga eh. Diba sa John 11:41-42, lahat nga eh. Okay. Laging dinidinig ko lahat. Yes. Okay, Thank you. Pastor, so yun po yung kanyang pinakasagot doon sa inyo. So, doon sa categorical nyo, both po niya yung sinasagot na lahat daw. Tama, Or lahat yun. tuloy po ba tayo, Pastor? Next question tayo. Okay, next question. Next question. Sige, time resume. Sige po, babay ka tanong. natin. Kung lahat dininig na siya sa kanyang panalangin, itong tanong ko sa iyo, bakit doon sa binanggit niya, ili-ili labas sa baktani, bakit siya nakabayubay doon sa cross? Kung siya ay dininig na hindi mapako, bakit doon sa sinabi niya, ili-ili labas sa baktani, bakit siya nakapako sa cross doon? Bakit? Kung dininig siya. Good question, Pastor. Yan na nga, Pastor. Hindi yun si Jesus. Kaya lang dahil nagkakawindang ang canonical, akala nila yun si Jesus. So, yung nagsabi ng ili-ili lama sa baktani, kung aayusin natin, hindi yun si Jesus. Dahil nagwiwindang dapat Biblia mo, sinagot na siya, tapos magsabi na naman pinabayaan. So, hindi nga iyon si Jesus kung aayusin natin. Next question po tayo. Okay. Next question. Kung hindi si Jesus, magbigay ka sa akin ng tao para maniwala kami na hindi nga si Jesus. Sinong tao na yun? Kung hindi si Jesus, sinong tao na yun?
Sige, bigyan mo Okay. Sagot. pangalan. Parehas, Pastor, Quran at Biblia, walang sinabing pangalan. Okay? So, siyempre, ang point natin dito, ang tugon ng titulo, naipako ba si Jesus? Ang sabi namin, hindi. Biblical, Quranic, magkaayon. Ikaw lang taliwas. Kabilang mo ang 4 na canonical, nagkakawindangan kayo. Matthew, Lucas, Marcos, Caesar. Pati Next question. kabilang ka na, kakawindang Next na Next kayo. question question. po tayo. Next question. Okay. Naniniwala ka ba sa muling pagkabuhay na mapatay? Sagot. Yes. Sa Islam, naniniwala rin kami, may tinatawag na Day of Judgment. Mabubuhay tayong muli. Malayo na yan, Pastor. Malayo na yan sa ating usapin. Patunayan mo lang na pinako si Jesus, negatibo kami ayon sa mga talata, biblical, Quranic, sang-ayon sa amin. Okay, sige. Okay, Nahuli next kami. question po tayo. Oh. Next question. Next question, huwag ka magkomentaryo. Next question. Next question. Ito. Kung may muling pagkabuhay na mapatay, sino ang unang binuhay ng Diyos sa mga patay? Sino ang simbolo? Sino ang unang example? Biblical, ayon sa aral mo na hindi tinatanggap sa Islamiko, sa pinagkakawindangan ninyo, si Hesus Kristo. Pero malayo na yan sa usapin, Pastor. Wow. Ang usapin lang natin dito ay Kung si Jesus napatay. ang simbolo ng unang binuhay na mapatay, bakit Pastor, sabi mo na hindi siya pakinggan mo namatay? muna yung Ikaw ang simbolo Teka ng muna. kamatayan. Okay, Oh. pause tayo. Pastor, may hindi pa po siya tapos sumagot. Meron po tayong 20 seconds. I'm Okay, sorry, ano po? Okay, sige. I-resume ko sa 20 seconds. Okay. Tuloy alam. Time. Resume. Okay, thank Okay, you, sige. Sister Sagot. Nat. Bro Ali. Paano magkaroon ng mabuhay muli si Jesus hindi pa nga natin nare-resolve kung napatay siya. So wag ka muna pupunta sa pagkabuhay dahil hindi pa natin nare-resolve, Pastor. Ayon sa iyo, pinatay si Jesus. Pero ayon sa Biblia mo, tinugon ang dasal niya na ilayo sa kamatayan na nilinaw ng Quran. So hindi namatay si Jesus. Kung may pinatay, iba yun. Okay? Next question. Thank you. Next Okay, next question. question. Next question. Naniwala ka kamo sa muling pagkabuhay ng mapatay? Itong tanong. Sino ang unang binuhay ng Diyos sa mapatay? Sino ang sa ating sample dyan? Kasi nga, naniniwala tayo na may muling pagkabuhay. Sino ang unang binuhay ng Diyos sa mapatay? Sino? Sabi ko nga, Pastor, ayon sa aral ninyo sa Biblia, si Jesus yun. Kaya lang, paano tayo pumunta sa pagkabuhay kung ang nire-resolve natin ay namatay ba si Jesus? Hindi nga namatay. Malayo tanong mo, Pastor. Palitan mo para mas maganda. Okay, so Thank you. next Thank you. question tayo. Next question. Okay, next question. Saan nyo kinuha ngayon ang tsuri ng muling pagkabuhay kung wala kayong basihan kung sino yung unang binuhay ng Diyos sa mapatay? Saan kayo? Sino ang inyong simbolo na sabi mo may namatay nga? Sino ang namatay dyan? Kung di si Jesus, sino? Sagot. Aral din naman, Pastor, sa Islam, mayroon tinatawag na Day of Judgment. Kullu nafsin da'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Nasa Quran 'yon. Lahat kayo aabutan ng kamatayan, ngunit lahat tayo sa araw ng pagkabuhay ibibigay ang ating mga gantimpala. Okay, so time is up. Ayan. Okay, nabot. Okay, so maraming salamat po, Pastor Cesar, para sa iyong cross-exam sa ating negative side para sa kanyang rebuttal stand. Okay, so thank you so much. Maraming salamat at dako na po tayo syempre. Ayan. So yung akin munang sisterette dyan sa live, si Emmy Alfonso. Magandang gabi po sa inyo. Medyo na-late ka. Ayan, magandang gabi po. Okay, so dako na po tayo sa final conclusion. Bro Ali, ready ka na po? 5 minutes? Yes, ready, sister. Okay, so 5 minutes, time start now. Sige po. Thank you. Thank you very much, Sister Nat. Conclusion na tayo, mga kapatid, at syempre ako nauna dahil ako yung negatibo. Ganito ang deep controls at saka in defense of the truth roles. Mashallah. Kung si Jesus ay nagdasal siya at sinagot na ng Diyos, malinaw na yun, mga kapatid. Hindi nyo nahahanapin pa ang ibang tanong na inuulit-ulit ni Pastor. Kasi nasa Salmo 145:19, tutuparin ng Diyos ang gusto nila na may takot sa Kanya. Dininig ng Diyos ang kanilang daing, iniligtas silang mga propeta. Allahu Akbar. Si Jesus, kung itinuturing mong anak ng Diyos, alam nga naman, hindi niya arugain yung anak niya. 26:39,
Matthew. Si Jesus ay nagdasal na tumira pa sa lupa. Muslim style eh. Nagsala. Ano sabi niya? Sundan natin. Ama, sabi ni Jesus. Hindi mangyari aking kalooban, kundi ang iyong kalooban. Linaw eh. 5:7 ng Hebreo. Dininig ng Diyos ang dasal ni Jesus. Kasi nagdasal siya, ilayo siya sa saro ng kamatayan. Doon sa ibang mga talata, saro means yun yung kamatayan. Kung dininig na pastor, wag mo na pagpilitan naman tayo si Jesus. Ay mayroon siya kasing nababasa sa windang ni Matthew, Lucas, Juan, Marcos, Cesar. Kabilang na si Pastor Cesar, kikiwandang na. Yung ipinako nila ayon sa mga historian, yun ang hindi Jesus na sinasabi ng Quran. Nagmistula sa kanilang paningin na may napako. Dahil yung tunay na Jesus ipinanhik sa kalangitan. Yan ang aral Islam. Diba? Kung ating bubulabig ng toro, aral, Diyos mo na lang, pastor, pako mo pa. Diba? Hindi makatwiran eh. Okay. Kung si Jesus sa isang banda, nagdasal na sa Panginoong Diyos, ininalo din natin, pastor, kung tinugon ba ang iyong dasal, nagdasal ka sa Diyos, sinagot ng Diyos, nangyari ba yon? Sabi niya, yes. Kanina, kung napansin niyo yung unang tanungan, nung nag-ulit tayo ng tanong, ang dasal ni Jesus na tinugon at sinagot ng Diyos, natupad din ba yon? No daw, sabi ni Pastor. Umindang eh. Pastor, ayaw natin yun kasi ayon sa Biblia mo, 89:34 ng Salmo, hindi babaguhin ng Diyos ang kanyang desisyon, ang kanyang salita. Paano mo sabihin na tugunin ka sa dasal mo? Si Jesus, hindi. Parehas kayo na nagdasal at kayo'y may takot sa Diyos. Diba? Yung nangyari sa California, alam ng lahat. Okay? Ay, ang cute ni Sister, Sister Nad. Sandali lang mga kapatid. Ngayon ko lang lumabas dito sa aming live. Okay? Siya po si Sister Nad, mashallah. Sa In Defense of the Truth. Okay. Fine. Tingnan nyo mga kapatid. Yung mga nasa California, di ba may nakatayo pa rin naman mga bahay kahit nasunog sila? Ayon din sa balita, di ba nagdasal sila? Mangyari talagang tinugon ng Diyos ang mga dasal. Tama ba? Kaya wag ka, pastor. Wag mong sabihin dito na tinugon na ng Diyos hindi pa rin natupad. Sinungaling ka niyan, pastor. Walang kwenta na ipangaral mo sa membro mo na magdasal kayo sa Diyos at Kanya kayong tutugunin. Tapos hindi rin pala. Sana hindi ito marinig ng mga membro mo. Otherwise, mag-Muslim sila. Inaantay lang namin Sister Kiyoti mag-Muslim eh. Si Sister Nad. Kasi pag nag-Muslim siya, siyempre mashallah, tatak Maria yan. Diba? Unang-una kasi hindi lang naman ako yung nag-Muslim, ang dami eh. Diba? Tatak propeta nga sabi, nasa Biblia may balbas. Diba? Allahu Akbar. Kung babae naman mag-Muslim, siyempre, tatalokbong yun. Tatak Maria nga, diba? So, siyempre, mashallah, may kanya-kanya tayong faith, paniniwala, ang gabay nasa Panginoon. Sa kabilang buhay, kita-kits tayo doon kung papatay, nagkita-kits dito, nag-uusap. I-share niyo sa amin ang message, share din namin sa inyo, inshallah, ang gabay hingin natin sa Panginoon. Magsasama tayo sa kabilang buhay sa isang pagsasama na paraiso. Yun ang aming hiling. Sa mga nasa comments, call lang kayo dyan. Maging doon sa kay Sister Nat, sa kanilang grupo, at sa ating live. Mashallah. Accountable po tayo sa ating mga kino-comments, mga kapatid. Okay? Ulitin ko yung mga picking Facebook, mga dekorasyon sa comments. Okay? Si Elisa Bactani. Okay? Call ka lang dyan. Thank you very much sa ating oras, Sister Okay, Nat. so yan, maraming salamat po sa iyo, kapatid na Ali, para sa iyong final conclusion. Thank you so much. Ayan, magandang gabi po sa inyo dyan. Sa live po ni Brother Lee, magandang gabi po. Okay, so Pastor, dako na po tayo para sa iyong 5 minuto na final conclusion. Ready na po? Nakamute ka po. Nakamute ka po. Ayan, okay na. Okay, okay na po. Ayan, Okay, ayan. so 5 minutes, Pastor. Po, Okay na. Pastor, choppy ka. Ano, okay na. Marinig na. Yan. Okay na, okay na. Okay na po siya.
Okay na? Okay na. Okay, so okay. Okay. Okay, Question kayo. 5 Ayan. minutes. Ngayon, 5 yung minutes. conclusion, Time start okay na? now. Sige po, start. Okay. Okay, ito yung mission ni Kristo sa lupa. Sabi nito sa Hebreo 10:5. Kaya pagpasok niya sa sanlibutan ay sinabi niya, hain at handog ay hindi mo ibig. Ngunit isang katawan ang sa akin ay hinanda mo. Ito yung plano ng Ama. Ito ay nasusunugin at mga haing patungkol sa mga kasalanan ay hindi ka nalulugod. 7. Nang magkagayoy, sinabi ko, narito ako'y pumarito sa barumbong ng aknat ay nasusunod tungkol sa akin upang gawin, O Diyos, ang iyong kalooban. Kaya yung kalooban talaga na pagkapako sa cross, yun talaga yung mission niya. Sa 8, sa itaas ay sinabi, mga handog, susunugin ng buo, ang hain patungkol sa kasalanan ay hindi mo ibig at di mo rin kinaruglan ang mga bagay na inihandog ayon sa kautusan. Yun. Sa 9, saka sinabi niya, narito ako pumarito upang gawin ang iyong kalooban. Inalis niya ang una upang maitatag ang ikalawa. Kaya may bagong tipan. Kaya yung lumang tipan, kay Moses, dugo ng mga hayop, ng bisirong kambing, baka at tupa, yun yung dugo na ipahid dun sa hamba ng baon, patay ni Paraon. Kaya sabi ng Diyos, Moses, pahiram mo ng dugo ang hamba ng lahat ng bagay ng bahay ng panganay. Kasi dadaan ang kamatayan mamaya. Ang walang pahid na dugo, mamamatay sila. Kaya ang lahat ng tao ni Paraon namatay kasi nga hindi tinimbrihan ni Moises. Kaya ang lahat ng Israelita na may pahid ang dugo ng hamba, ligtas sila. Ganyan din ang kaligtasan. Bakit si Kristo na parito? Sapagkat hindi na yung applicable yung mga dugo ng mga baka, hayop na mga bisirong kambing doon sa kaligtasan ng tao, kundi ang dugo na mismo ng ating Panginoon ang kahambing doon. Juan 1:29. Sabi ni Juan na propeta nila, ni kinikilang propeta, ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Kaya yung kordero, inihambing yan doon sa lumang tipan na kordero ng mga kakatayin para ilagay sa hamba ng pintuan ng bahay para ang kamatayan, pag dumaan doon na may dugo, lalagpasan sila. Yan yung simbolo doon sa dugo ni Kristo na katumbas doon sa dugo ng mga hayop. Kaya sa verse 9, saka sinabi niya, narito ako pumarito upang gawin, O Diyos, ang iyong kalooban. Inalis niya ang una upang maitatag ang ikalawa. Kaya may bagong tipan, may lumang tipan. Ang lumang tipan ay kay Moises yun. Ang bagong tipan kay Kristo yun. Dugo ni Kristo ang isinilyo, yung bagong tipan. Kaya dito po binasa niya kanina tungkol sa dinig ang dalangin sa John 10, sabi dito, anong dalangin doon? Yung dalangin tungkol sa pagkamata. Aming nilibing doon sa likod ng bahay. At nung araw na, mabaho na yon. Sabi ni Jesus, samahan ako. At siya'y dumalangin. Ayan. Kaya doon dininig siya, Ama, salamat at ako'y dininig mo. Ayun. Lazaro, magbangon ka. Yun ang kahilingan sa kanyang dalangin. At saka yung, bago umakit sa langit si Jesus, sabi niya, sa John 19, chapter 19, verse 17, chapter 9 hanggang 11, Ama, idalangin ko ang lahat ng ibig mo sa akin. Ingatan mo sila sa iyong pangalan, ang lahat ng nasa akin. Ang akin ay iyo, ang iyo ay akin. Kaya yung dalangin na nadinig siya na iningatan ang mga Kristiyano. Kaya kami, iningatan kami ng Diyos. Kasi si Kristo sa langit na nakaupo sa kanan ng Diyos. Basa, Colossus 3:1. Pag sumakitan ninyo ang mga bagay na sa itaas na kinaroonan ng Kristo Jesus na nakaupo sa kanan ng Diyos. Yan kagandahan dyan. Ngayon, babalik siya sa sanlibutan para kami kukunin niya muli. Sabi doon sa John 14:1. Ako'y aakyat at ihanda ko kayo ng mga silid. Kung naipaghanda ko na kayo, babalik ako upang kayo aking dadalhin. Kung saan ako naroon, dumuon kayo. Yun ang kagandahan sa amin. Mayroong pangako. Sa Muslim pala, ang kanila palang aral diyan kay Kristo, babalik muli, saka mamatay pa uli. Saka ipako. Tingnan mo ha. Huli na kayo sa balita. Basta di na. Hindi na sa muna ipako. Basa. Nagawa nito at minsan lang at mapakailanman. Minsan na sinaiba ko sa krus, wala nang kasunod. Ha? Ang aral yun na babalik si Kristo para mamatay na siya at ano uli. Di na. Huhukuman na kayo eh. Huhukuman na kayo. Kami naman Kristiyano, yun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay kay ng anak. Ibinigay niya eh. Kasi yun ang mission eh. Upang ang sinong sasampalataya hindi mapapama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya yung ebanghelyo ni Kristo na pagkamatay, pagkapagaw sa krus, yun yung ebanghelyo na kung saan ang dugo kailangan doon na katubusan doon sa ating kasalanan. Basa.
ah, Roma 1:16 ng Diyos na magligtas sa lahat ng sumampalataya. No? Una sa mga Hudyo, ganoon din sa Grego. At Okay, ang so aming time is up. panampalataya, Time is thank up na you. po, Pastor. Ayan. Amen. Nabitin si Pastor. Magandang araw eh, kasi Okay, hangin eh. ayan. Maraming salamat sa iyo, Pastor, para sa iyong final conclusion. Ayan. At dyan po nagtatapos yung ating pag-uusap ng ating dalawang kapatid na to. Siyempre, bago po tuluyan natin ah ah tapusin itong pag-uusap na Unahin mo to, ako, itong sister ko. friendly Mahuli ko. dialogue na to. Yes, 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 bro. Okay, so last word po para Assalamualaikum. sa ating mga debaters. Brother Ali, meron ka bang mga gustong pasalamatan? Sige po. Bro Ali? Wala na Okay. ata. Ayan na yan. Okay, meron tayong gustong pasalamatan. May mga debate kayo sa ibang platform. Pwede nyo pong i-announce dito sa atin sa live para meron po mga sumusubaybay sa inyo. Meron, Broly, or si Pastor na? Okay, so baka may ginagawa po si Brother Ali. Okay, Pastor, iyan. So, meron ka pong mga gustong pasalamatan? Ayan, okay. Meron ka pong gustong pasalamatan? Meron kang, yung debate mo po, yung Okay, okay, upcoming lahat ako debate po. nagpasama. Okay, Sige po. okay. Meron tayong mga debate na nakaantala kay James Antulan. Okay, ihanda mo na ang gusto mong topic. Iyan mo kay Sister Nad. Isusunod na kita. Ha? Kaya ngayon, si Alvin Kitamundok naman, ng Katoliko, na magaling ng debate sa idol ko yun eh, sa debate nung araw. Magaling talaga yun. Kaso lang, pagdating sa pananampalataya, wala mo ng kaibigan, walang kapatid, kundi kaligtasan tayo. Ang topic ni Alvin Kitamundok, purgatorio. May purgatorio kaya na lugar ayon sa Biblia. Yan, abangan niyo yan. Sa PDA, Philippine Debate Association, o kay Jeron. Depende lang kung saan ang, kung saan may schedule yan. Kay Alvin Katimundo ko, abangan niyo yan. At salamat sa viewers ko dan si Brad Francis Mutblay ng taga Mindanao. Salamat po. At kanina, yung mga nandyan kanina, uh, at salamat sa panonood at lagi po tayong manonood sa mga ng katotohanan, mahalagang kaligtasan sa ating kaluluwa. Dito po yan sa FB account ko. Live po yan. Tuwing linggo yan, aking idalangin sa Panginoon na magkaroon ng programa ng ang Church of the Firstborn, no? Alamin ang katotohanan, mahalagang kaligtasan ng ating kaluluwa. Pwede kayo magtanong sa akin ng live actual din. Kung ano yung aking tatalakayin na mapaksa, tema, pwede kayo magtanong sa akin. Kaya salamat po sa mga ating mga pagkapanalig, ng ating po mga listeners, ang ating mga membro diyan sa Mindanao, Tandag, Butuan City, Davao. Oy, thank you. Kaya dito po sa Manila naman, sa Bulacan, Caloocan, at itong Basico sa Manila. Okay? Kaya pasal ko sa kay Sister Nad sa Edifice of Truth na talagang andun lagi ang kanyang pagsuporta sa ating pong gawain sa Panginoon. God bless you, Sister. Ang iyong platform nawa ay patuloy na gamitin ng Panginoon upang mailaganap ang Ebanghelyo ng kaligtasan. Kaya salamat talaga nga ng marami. At ayan lang po siguro. At ako po'y muli, ako po'y dumadalangin sa Panginoon na patuloy tayo na ng mga talakayan. Oh, James Antulan, si Bashir, yung mga magaganda ng mga debate ng Islam, yung mga talagang makikisig, si Indasan, yan. Si Rashid Indasan, ihanda mo yung inyong topic gusto nyo. Kayo mamili, ako, kahit anong topic, pwede ako. Kaya, Sister Nan, Okay, okay. ayan. Okay, ayan. Thank So, you. remind lang uli kita, Pastor, ha? Antulan. Antulan po siya, hindi santulan, ha? Baka magalit sa inyo. Alam niyo yan, Okay, so, yan. thank you. Ayan, maraming salamat po sa iyo. Brother Lee, or busy ka ba? Or gusto mo Okay, bang mga ilang meron? saglit lang, Sister Nad. Thank you very much, Sige, Sister sige. Nad. Maraming salamat sa oras mo dyan. At kay Pastor, ipagpamanhin, naging busy na rito. Thank you sa Yes, yes. co-ulitin na naman. Yeah. God bless, Eh, Sister Nad. Si yes po, Pastor, yes po. gandang gabi, God bless. At sa mga viewers nyo dyan, Yes po, thank you. ayan. Assalamualaikum sa Thank kamuslim. you. Gandang gabi sa lahat.
Amen. Thank you. Maraming salamat din sa iyo, Brother Lee, at sa ating si Pastor para sa inyong maginoong talakayan na dalawa at suking-suki As po dito sa In Defense you of the Truth. Christian and Maraming salamat po invitation sa to your inyo sa start. live po dyan ni Brother Ali, ni Pastor. Thank you so much po. At pagpalain po nawa tayo lahat ng ating Panginoong Diyos. At magandang gabi din sa ating mga medyo na late. Ayan, Sis Emmy and yan, dito po sa atin sa loob ng Zoom, si Brother Jason Catalunya, then si Brother Xiaomi, ayan, okay na ba yung record mo? Then, syempre, si Brother MJ, JM pala, so baliktad to, mga kaindi po natin ito. And syempre, yung ating napaka-supportive na Ma'am Angie na laging nandyan para tayo ay samahan at suportahan po sa ating mga gawain na ganito. Maraming salamat po at sa lahat po ng ating mga kapatid na gusto po ng mga ganitong gawain, ng ganitong pong mga pag-uusap. Open po ang In Defense of the Truth. Ayan. At abangan nyo po yung ilan pa po natin na debate dito sa In Defense at ipopost po natin yan para po mas ma-save the date nyo po. No? Okay, again, thank you so much at isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. God bless us all. Thank you po. Ayan, maraming salamat. Mama Angie, Bro JM, and Brother Xiaomi. Thank you. And Brad Ali, thank you. Salamat po. Bye-bye. Magandang gabi. Okay. Pastor, wag mong i-erase yung mo ha, yung apps mo, yung apps mo na Oo. Zoom. Wag po i-erase para every time na tayo. Sige. Thank you po. Salamat.